Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 746 hanggang 53. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Alvin ay sumugod kay Perry na may Devil Seal tablet sa ilalim ng kanyang mga paa. Tinitigan niya si Perry habang nakahover siya sa espasyo sa itaas niya. Perry. Ang mga mata ni Alvin ay umaapaw na may balak na patayin si Perry. Nagbago ang mukha ni Perry nang makita niyang dumating si Alvin sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Sabay sigaw niya, "Alvin! Ikaw! Hindi mo ako dapat patayin! Hindi mo ako dapat patayin!" Para siyang natatakot na hampasin siya ni Alvin bago niya matapos ang kanyang pangungusap. "Hindi ka dapat patayin." Matapos marinig ni Alvin ang sinabi ni Perry, ngumisi siya. "Anong dahilan mo?" Matagal nang balak ni Alvin na patayin si Perry. Ang panganib at banta na dinala sa kanya ni Sherman dati ay nagpaunawa sa kanya ng kahalagahan ng pag-iwas sa isang problema sa simula. Kung napatay niya si Sherman sa labanan ng 2-year pact, sa summit ng Doobie Peak sa 7-Star Sword Sect, hindi mangyayari ang lahat ng kasunod na pangyayari na dulot ni Sherman. Pinaramdam sa kanya ni Perry ang labis na pananakot. Alam niya na hanggat nabubuhay si Perry, tiyak na siya ay magiging isa pang Sherman sa hinaharap. Napagtanto ni Alvin na kailangan niyang patayin si Perry nang mapansin niya ang masamang tingin ni Perry sa kanya kapag nasa labas sila. Kung pababayaan, si Perry ay magiging isang malaking problema sa kanya sa hinaharap. Nakatayo pa rin si Alvin sa Devil Seal tablet. Nakahover siya sa hangin habang nakatingin kay Perry habang hawak niya ang buhay ni Perry. Maaari niyang kunin ang buhay ni Perry sa isang iglap lamang sa isang pitik ng kanyang espada. Mga dahilan. Tanong ni Alvin. Tumitig saglit si Perry bago siya pumikit para sumagot, "Ako ang personal na disipulo ng Peak Master of Fire Peak. Hindi hahayaan ng aking guro na makatakas ka kung papatayin mo ako." Talagang hindi kanya hahayaang makatakas. Ito lang ba ang naiisip mong dahilan? Inaasahan ni Alvin na lalabas si Perry na may mas orihinal na bagay. Hindi niya inaasahan na ilalabas ni Perry ang pangalan ng kanyang guro, si Baxter ang Peak Master of Fire Peak, para mag-claim ng proteksyon. Si Alvin ay walang alinlangan na labis na nadismaya. Noong binalak niyang patayin si Perry, paanong hindi niya malalaman na masasaktan si Baxter? Natural, naisip na niya ito. Gayunpaman, hindi siya natatakot na masaktan si Baxter. Nadistorbo ang mukha ni Perry matapos niyang mapansin na hindi natinag si Alvin sa kanyang dahilan. Lumuhad si Perry sa lupa at agad na nagsimulang yumuko sa harap ni Alvin na may tunog na puff. "Alvin, maawa ka sa akin. Mangyaring huwag mo akong patayin." Si Perry ay yumuko at humihingi ng awa sa parehong oras. "Noon, bulag ako na parang paniki, at alam kong nasaktan kita. Hanggat iniligtas mo ang buhay ko ngayon, ginagarantiyahan kong hinding-hindi na kita kakalabanin sa hinaharap. Maawa ka sa akin. Pakiusap, huwag mo akong patayin." Pagkaraan ng ilang sandali ng walang tigil na pagyuko, nagsimulang mamula ang noo ni Perry mula sa kanyang dugo. Baka sa ekspresyon ng mukha niya ang takot sa loob niya. Dapat tandaan na ang aksyon ni Perry ay nagulat kay Alvin. Hindi mahuhulaan ni Alvin na sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, tatalikuran ni Perry ang kanyang dignidad at humingi ng awa sa kanyang dating mortal na kaaway ng walang anumang uri ng integridad. Siguro na overestimated ko siya. Paanong ang isang taong nagtaksil sa kanyang guro, na nagligtas sa kanyang buhay at naigal-inang sa kanya, ay may anumang uri ng integridad? Naunawaan ni Alvin ang kasalukuyang aksyon ni Perry pagkatapos niyang maalala ang ginawa niya sa nakaraan. Ang isang leopardo ay hindi maaaring baguhin ang kanyang mga spot sa magdamag, ay isang paglalarawan na angkop kay Perry. Ang Perry na ito ay nagdulot ng kahihiyan sa Fire Peak at nagdulot din ng kahihiyan sa ating 5 elementong sekta. Sabi ni Dindo na puno ng disgusto ang mukha. Bukod sa isang disipulo ng Fire Peak na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha, ang iba pang mga disipulo mula sa 5-element sect ay tumingin kay Perry ng may paghamak. "Perry, ito ba ang antas ng dignidad na mayroon ng direktang disipulo ng ating 5-element sect Peak Master of Fire Peak?" Sumasangayon ako kay Senior Brother Dindo.
Siya ay tunay na kahihiyan sa Fire Peak, isang kahihiyan sa ating Five-Element Sect. Sa tingin ko kung nakita ito ni Peak Master Baxter, magagalit siya at sasampalin siya hanggang sa mamatay. Kauiya. Kauiya-hiya. Ang mga disipulo mula sa Five-Element Sect ay inilipat ang kanilang atensyon kay Perry, ang paghamak ay nakasulat sa kanilang mga mukha habang nagsasalita sila tungkol sa kanya. Sa kasalukuyan, maging ang paraan ng pagtingin ng mga disipulo mula sa iba pang paksayon kay Perry ay puno rin ng paghamak. Sino ang makakaakala na may isang duwag na disipulo sa Five-Element Sect? Kung hindi ako nagkakamali, siya ang direktang disipulo ng Peak Master of Fire Peak mula sa Five-Element Sect. Gaano kahirap ang hatol ng Peak Master of Fire Peak na tanggapin ang gayong kaiyahiyang disipulo? Sa isang dulo, si Alvin, bilang isang disipulo ng Five-Element Sect ay may malalim na kahusayan sa martial art kasama ang kanyang hindi sumusukong diskarte, ay isang taong dapat igalang. Sa kabilang banda, si Perry, isa ring alagad ng Five-Element Sect, ay isang tunay na duwag at isang kasuklam-suklam na tao. Ang mga disipulo mula sa iba pang malalaking puwersa ay nagdebate sa kanilang sarili habang ipinapahayag nila ang kanilang pagkasuklam kay Perry. Ang ilan sa kanila ay ikinumpara pa siya kay Alvin. Ginawa ito para sa isang napakalinaw na paghahambing. Ang mga tunog ng mga nakapaligid na pag-uusap ay medyo malakas at malinaw na narinig ni Perry, ito ay nagpang-inig sa kanya. Gayunpaman, nakabawi si Perry mula dito sa loob lamang ng ilang segundo at nagpatuloy sa pagyuko at paghingi ng awa kay Alvin na parang wala siyang narinig. Alvin, maawa ka sa akin. Pakiusap ko sa iyo. Pakiusap ko. Ikaw ang mas malaking tao, ikaw ang mas malaking tao. Maawa ka sa akin. Pakiusap ko. Pakiusap ko. Ang mga mata ni Perry ay puno ng galit. Nangako siya sa kanyang sarili sa kanyang puso. Babayaran niya si Alvin sa ginawa niya dito ngayon kung nakaligtas siya rito. Kung nakita ka ni Peak Master Baxter na yumuyuko at humihingi ng awa sa akin nang walang anumang uri ng integridad o dignidad. Malamang na hindi ko na kailangang dumihan ang aking mga kamay dahil siya mismo ang papatay sa iyo, malamig na sabi ni Alvin habang itinataas niya ang espada sa kanyang kamay. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Nang mapansin ni Perry sa gilid ng kanyang mga mata na itinaas ni Alvin ang kanyang espada bilang paghahandang patayin siya, nagbago ang kanyang mukha. Agad siyang huminto sa pagyuko at paghingi ng awa na para bang alam niyang nalalapit na ang kanyang kapahamakan. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin sa isang alagad ng Five-Element Sect Fire Peak na nakatayo sa hindi kalayuan habang ipinapadala niya ang kanyang boses sa tainga ng disipulo. Kung gagawin mo ang pinlano ko, hindi ako naniniwala na ang pinagsamang lakas ng ilang malalakas na kabataan mula sa ilan sa mga pangunahing puwersa ay hindi kayang patayin siya. Matapos tapusin ni Perry ang kanyang voice transmission, tumingin siya kay Alvin at sumigaw, Alvin. Hihintayin kita sa daan patungo sa Netherworld. Hindi kailanman mahuhulaan ni Alvin na sa mahalagang sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa wakas ay titigil na si Perry sa paghingi ng awa. Tila biglang bumalik ang dignidad at integridad ni Perry. Natatakot ako na hindi na darating ang araw na iyon. Walang ekspresyong ibinaba ni Alvin ang kanyang espada. Sa isang indayog lamang ng kanyang espada, tinapos niya ang buhay ni Perry nang hindi nahaharap sa anumang uri ng pagtutol. Boom! Bumagsak ang katawan ni Perry sa sahig habang huminga ng malalim si Alvin. Baka sa kanyang mukha ang mga senyales ng relief. Alam ni Alvin na matagumpay niyang naharap ang isang potensyal na banta. Gayunpaman, may isang bagay na hindi napansin ni Alvin. Sa mga disipulo mula sa Five-Element Sect, isa sa mga disipulo mula sa Fire Peak ay tumingin sa katawan ni Perry na may kalungkutan at galit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nagawa niyang kontrolin ang kanyang mga emosyon at pigilan ang mga ito sa pagpapakita. Nagkaroon ng buzz sa grupo ng mga disipulo ng Five-Element Sect matapos makitang pinatay si Perry kahit na walang nakaramdam ng kahit katiting na awa kay Perry. Nagkaroon na siya ng masamang reputasyon noong panahong ginugol niya sa Five-Element Sect. Kilala siya bilang ungrateful bastard. Malinaw, maraming mga disipulo ng Five-Element Sect ang hindi pa rin napatawad si Perry sa kalokohang aksyon ng pagtataksil sa kanyang amo na nagligtas sa kanyang buhay at naigal-inang sa kanya noong lumipat siya mula sa Wood Peak patungo sa Fire Peak.
Pinatay ni Alvin si Perry sa napakaikling panahon at sa maikling paraan. Ito ay natakot sa mga batang disipulo mula sa iba pang apat na pangunahing puwersa. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis, natakot silang gumawa ng hakbang si Alvin laban sa kanila. Ang pagiging mapagpasyahan sa welga ni Alvin ay napuno ng takot sa kanilang puso. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga nanunood, itinuon ni Alvin ang kanyang atensyon sa dalawang kabataang nakaitim na nakadamit na nakatayo sa isang tabi pagkatapos niyang patayin si Perry. Sabi niya, napakatalino ninyong dalawa. Ang dalawang alagad ng Sun Moon Sect na ito ay nakaligtas sa massacre dahil pareho silang hindi nakibahagi sa labanan laban kay Alvin. Kung hindi, tiyak na patay na sila. Sa di kalayuan, ang mga mukha ng dalawang alagad ng Sun Moon Sect ay namula nang makita nila ang tingin ni Alvin sa kanila. Matapos nilang marinig ang sinabi ni Alvin, gumaan ang pakiramdam nilang dalawa. Landon, ang pinakamalakas na tao sa kasalukuyang kabataang henerasyon sa Sun Moon Sect, ay huminga ng malalim bago niya tinanong ang katabi niya, ngayon, ano sa palagay mo? Si Percy, ang pangalawang pinakamalakas na tao sa kasalukuyang kabataang henerasyon, ay may malamig na pawis sa kanyang noo. Matapos pakinggan ang tanong ni Landon, pinilit niyang ngumiti at sinabing, mapalad na nakinig ako sa iyong payo. Landon, utang ko sa iyo ang aking buhay. Noong una, binalak niyang sumama sa iba pang mga disipulo mula sa Sun Moon Sect para harapin si Alvin at ipaghiganti si Kenzo. Sa mahalagang sandali, pinigilan siya ni Landon. Inaalala ang ginawang pag-atake ni Alvin, muling namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo tulad ng malakas na ulan. Ang pinakamalakas na tao sa kasalukuyang nakababatang henerasyon sa Empyrean Temple, si Barney, na tahimik na nakatayo sa isang tabi sa buong kaganapan, ay tumingin kay Alvin at diretsyong nagtanong, Alvin. Inaasahan ko ang pakikipaglaban sa iyo ng higit at higit pa. Makikipaglaban ba tayo pagkatapos nating tuklasin ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor? Masaya. Walang pakialam na ikinibit ni Alvin ang kanyang balikat, at nagpatuloy sa pagsasabing, gayunpaman, ang labanan sa pagitan natin ay hindi kinakailangang maghintay hanggang matapos nating tuklasin ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor upang magpatuloy. Kung makakita ka ng anumang kayamanan na interesado ako sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, maaaring kailanganin natin itong labanan. Matapos marinig ang sinabi ni Alvin, tinitigan siya ni Barney at nagtanong, oh, so may balak kang agawin ang mga bagay sa kamay ko? Siyempre. Hanggat may mga bagay na nakakainteres sa akin sa iyong mga kamay, aagawin ko ito, diretsyong sagot ni Alvin. Huminga ng malalim si Barney bago niya sinabing may pinanibik sa kanyang mukha, oo naman, sigurado. Pagkatapos ay maghihintay ako at tingnan. Kasabay nito, ang boses ni Simon ay tumunog mula sa malayo, let's go. Kaagad pagkatapos, si Simon kasama sina Raven, Fulton, at 7 iba pang mga disipulo ng Emotion Severing Sect ay bumaba sa hagdan ng bato sa tabi ng stone platform patungo sa napakaitim na kailaliman. Samantala, pinuri ni Barney ang isang grupo ng mga alagad ng Empyrean Temple upang makipagsabayan sa kanila, sumunod ka. Ang dalawang nakaligtas na alagad ng Sun Moon Sect ay humakbang patungo sa hagdan at sumunod sa likod ng isang grupo ng mga batang alagad ng Empyrean Temple pababa sa hagdan ng bato. Ang bilang ng mga disipulo ng Five Element Sect ay nagbulungan. Kawawa naman talaga ang Sun Moon Sect. 20 young disciples. Ang una ay pinatay ng nakatatandang kapatid na si Alvin sa labas, tapos isa pang 17 ang pinatay dito. Ngayon silang dalawa na lang ang natitira. Sa aking palagay, si Skywolf Fort ang tunay na malas. 947. I agree. Ang mga alagad ni Skywolf Fort ang pinakamalas. Una, ang isang malas na disipulo ng Skywolf Fort ay nag-overestimate sa kanyang sarili at nagpasya na maglunsad ng isang palihim na pag-atake kay senior brother Alvin na humantong sa kanyang pagkadulas at pagkahulog sa bottomless abyss. Sa palagay ko ay patay na siya ngayon. At ang natitirang 19 sa 20 mga alagad ni Skywolf Alvin ay sinubukang salakayin ang mga alagad ni kapatid na Alvin na napatay sa expedition na ito. Hindi matagumpay dahil pinagnanasaan nila ang kayamanan ni Kuya Alvin. I guess magagalit ang 5 Vice Fort Masters ng Skywolf Fort kung malaman nila ang nangyari noong expedition.
Natural, kung alam nila na lahat ng 20 disipulo ng Skywolf Fort na dumating sa ekspedisyon ay napatay bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon na makipagsapalaran ng malalim sa Martial Emperor's treasure. Tiyak na manginig sila sa galit. Ang mga disipulo ng Five Element Sect ay nagkakaroon ng isang kawili-wiling talakayan sa kanilang sarili. Marami sa kanila ang lalong nasa sabik habang umiinit ang usapan. Walang exception, ang lahat ng kanilang mga mata ay napuno ng pagkamangha nang tumingin sila sa naka-purple na si Alvin na dahan-daang bumababa mula sa tabletang Devil Seal. Napakalakas ni Senior Brother Alvin. Oo, sumasang-ayon ako. Bagamat may kumpiyansa ako sa kanyang kakayahan, hindi ko maiwasang kabahan para sa kanya nang makita kong napapaligiran siya ng 48 batang powerhouses. Ako rin. Hindi ako makapaniwala nang makita ko ang nakatatandang kapatid na si Alvin na pinatay ang karamihan sa 48 kabataang powerhouse at nasugatan at napilayan ang iba sa pamamagitan lamang ng paghampas ng kanyang espada. Nakapagdesisyon na ako. Susundin ko ang pangunguna ni Senior Brother Alvin sa Martial Emperor's treasure. Maaring magkaroon ng lion's share si Kuya Alvin. Susundan ko siya hanggat kaya kong mag-scavenge mula sa mga scrap. Mas matalino ka pa sa itsura mo. Si Alvin ay nangunguna sa pag-uusap nang lumapag siya sa tabi nina Irish, Dindo, Lizardo, at Sandro. Itinago niya ang kanyang Devil Seal tablet at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait matapos marinig ang mga usapan. Ang mga disipulo ng Blade Sect na tahimik na nakatayo sa gilid ay lumingon din kay Alvin na may pagkamangha. Alvin. Ako ba ay nakatadhana na maging mas mababa sa iyo sa buong buhay ko? Hindi ba kita kayang lampasan? Ang disipulo ng Blade Sect ay tumingin sa silhwete ni Alvin na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Ang disipulong iyon ay walang iba kundi si Logan. Si Logan, ang Blade Young Master, ay isa sa 5 Young Masters sa dating Azure Forest Imperial Kingdom. Sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagkakataon, kinuha siya bilang isang disipulo ni Saber 5, ang Vice Sect Master ng Blade Sect's House of Saber. Nakatulong ito sa kanya na gumawa ng malaking pagpapabuti sa kanyang paglilinang. Nang maglaon, tumayo si Logan sa Genius Competition sa Azure Forest Imperial Kingdom. Nakipagkompetensya siya sa mga batang powerhouse mula sa iba't ibang imperyo at kaharian sa daan upang makuha ang pagiging karapat-dapat na lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Siya ay kasalukuyang opisyal na disipulo ng Blade Sect's House of Saber pagkatapos niyang sundan ang Saber 5 pabalik sa Blade Sect. Si Logan ay isa sa 20 kabataang alagad ng Blade Sect na napiling pumasok sa Martial Emperor's treasure sa pagkakataong ito. Sino ang mag-aakala? Ang unang narinig ng kabataan sa martial competition sa pagitan ng 5 major sects sa Azure Forest Imperial Kingdom ilang taon na ang nakalipas ay lumaki na sa ganoong taas. Bumantong hininga si Logan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkatalo. Tara na. Napangiti lamang si Alvin nang mapansin niyang nasa kanya ang atensyon ng lahat. Sinenyasan niya sila na bumaba sa hagdan ng bato sa gilid ng plataporma. Sinundan ni Irish si Alvin pababa, kasama sina Dindo, Lizardo, at Sandro. Ang iba pang mga disipulo mula sa 5 Element Sect at Blade Sect ay bumaba din sa hagdan ng bato kasama nila. Ang mga disipulo mula sa 5 Element Sect ay pinangunahan ni Alvin habang ang mga disipulo mula sa Blade Sect ay sumunod kay Irish. Ang magkapatid na Chad at Renz ay sumunod sa likod ng grupo habang tinitingnan nila ang nangungunang kabataang nakasuot ng lila na may mga mata na puno ng masalimuot na damdamin. Silang dalawa ang dating pinakamatalino na disipulo ng kanilang henerasyon sa 5 Element Sect. Gayunpaman, inalis ni Alvin ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian na dating sa kanila mula noong araw na pumasok siya sa sekta. Kung patuloy tayong magiging kampante. Natatakot ako na hindi na natin siya malalampasan, sabi ni Renz na may mapait na ngiti. Bagamat inalis ni Alvin ang kanyang kaluwalhatian, hindi niya kinasusuklaman si Alvin para dito. Ito ay dahil nakamit ni Alvin iyon sa kanyang lakas at sa pamamagitan ng marangal na paraan, hindi sa pamamagitan ng mga pukana at kasinungalingan. Marahil ay natalo si Renz, ngunit taos-puso siyang kumbinsido na si Alvin ay mas mahusay kaysa sa kanya. Sa opinyon ni Renz, kung gusto niyang mabawi ang kanyang dating kaluwalhatian kakailanganin niyang malampasan si Alvin.
Pagdating ng panahon, lahat ng kanyang dating kaluwalhatian ay natural na maibabalik. Malalampasan ko talaga siya. Si Chad ay isang tao na kakaunti ang salita, ngunit ang kanyang determinasyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang boses habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng walang humpay. Ito ay maliwanag na ang Niger Twins ay nasa ilalim ng matinding pressure dahil sa nangingibabaw at biglaang pagsulpot ni Alvin. Ito ay isang uri ng pressure na hindi pa nila nahaharap sa nakaraan. Sa sandaling ito, ang mga puso ng kanilang marshal daw ay dinadalisay. Nagkaroon sila ng iisang layunin at ito ay ang malampasan si Alvin. Sa ating dalawa. Kung sino ang unang hihigit sa kanya ay siya ang magiging kuya. Sang-ayon ka ba? Hinamon ni Ren si Chad sa isang taya sa pagitan ng magkapatid. Tumingin siya kay Chad na nakataas ang kilay. Maghanda ka para tawagan ako bilang kuya, malamig na sabi ni Chad na may diretsong mukha. Tingnan natin. Bulong ni Renz na may kislap sa kanyang mga mata. Naunawaan ni Renz na ang lakas ng kanyang kapatid ay mas mahusay kaysa sa kanya sa ngayon. Ang dahilan kung bakit siya nakipagkasundoan kay Chad ay para hikayatin ang kanyang sarili na lampasan ang kanyang kapatid at maging si Alvin. Walang motibasyon ng walang stress. Natural, hindi alam ni Alvin ang nangyari sa pagitan ng Niger Twins. Hindi niya alam na siya pala ang itinakda bilang benchmark, target para sa kanila na magtrabaho ng husto at malampasan. Dumidilim na. Pinangunahan ni na Alvin at Irish ang pagbaba sa hagdan ng bato kasama ang isang grupo ng mga disipulo mula sa Five Element Sect at Blade Sect na sumusunod sa likuran. Ang mga silhouette ng mga disipulo mula sa Empyrean Temple na pinamumunuan ni Barney kasama ang dalawang alagad ng Sun Moon Sect na dahan-daang naglalakbay sa unahan ay naglaho sa kanilang mga mata at iniwan sila sa kadiliman. Pagkaraan ng ilang sandali sa kadiliman, isang apoy ang lumabas sa katawan ni Irish at nagpapaliwanag sa paligid. Gayunpaman, ang lugar na naiilaw ay limitado. Dahil sa inspirasyon ni Irish, isang apoy ang bumangon sa grupo ng mga alagad ng Empyrean Temple hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang apoy ni Irish. Ilang sandali pa, isang apoy ang makikita sa harap ng mga alagad ng Empyrean Temple at ng dalawang alagad ng Sun Moon Sect. Iyon ang lugar kung saan nakatayo si Simon na namumuno sa grupo ng mga disipulo ng Emotion Severing Sect. Kasama ang Emotion Severing Sect, Empyrean Temple, at ang mga tao ng Sun Moon Sect, ang mga disipulo mula sa Five Element Sect at Blade Sect ay nakahinga ng maluwag at sumunod sa kanila. Gaano katagal itong hagdan ng bato? Matapos ang isang oras na paglalakbay, hindi pa rin nakikita ang dulo ng hagdan ng bato. Hindi mapigilan ni Alvin na ipikit ang kanyang mga mata. Mukha siyang naguguluhan. Ang grupo mula sa Emotion Severing Sect ay lumiko, bulalas ng isang disipulo mula sa Five Element Sect at ginulat si Alvin. Inangat ni Alvin ang kanyang ulo pagkatapos niyang marinig ang komento. Napansin niya ang apoy sa lead na patungo sa kaliwang bahagi, ngunit hindi niya maaninag ang mga detalye dahil napakalayo ng mga ito. Ilang sandali pa, ang mga disipulo mula sa Emotion Severing Sect ay lumipat sa kaliwang ibaba ng paningin ni Alvin. Ilang sandali pa, ang mga disipulo ng Empyrean Temple kasama ang dalawang alagad ng Sun Moon Sect ay lumiko rin sa kaliwa at sinundan ang Emotion Severing Sect pababa. Nang makalapit sila, napansin ni Alvin na narating na nila ang dulo ng hagdanan ng bato sa pamamagitan ng pag-iilaw mula sa apoy na tumataas mula sa katawan ni Irish. Naturally, ito lamang ang dulo ng hagdan ng bato sa direksyong ito. Ang batong hagdanan sa harap ay lumiko at humantong sa kaliwang ibaba, na humahantong sa isang bagong hindi pa natutuklasang hagdanan. Itong batong hagdan na ito ay hindi magiging walang katapusang tama. Sina Alvin, Dindo, at ang iba pa ay kumaliwa at naglakbay pababa. Nagsimulang magreklamo si Dindo na may naiinip na hitsura sa kanyang mukha, mahigit isang oras na tayong naglakbay. Binilisan na nila ang bilis. Napansin ni Dindo ang mga ilaw mula sa grupo ng mga tao mula sa Emotion Severing Sect na biglang bumilis at lumipad sa unahan sa isang iglap bago pa man niya natapos ang kanyang pangungusap. Bumilis din kaagad ang mga ilaw mula sa Empyrean Temple pagkatapos noon. Sundan mo sila. Sabi ni Alvin sa iba na nakataas ang kilay bago siya lumipad sa unahan para abutin ang iba. Shoo! 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 Isa-isang sumunod ang mga disipulo mula sa Five Element Sect at Blade Sect sa pangunguna ni Alvin.
Sa pasukan ng Martial Emperor's Treasure sa itaas ng Mar-Ingle na pinto, sa labas ng layer ng Grey Light Shield, ang mga senior officials mula sa 6 na major forces ay nakatayo malapit doon habang sinusubaybayan nila ang Grey na Light Shield na parang nakikita nila ito at nakikita kung ano ang nangyayari sa loob. Ang kulay abo na puting kalasag ay naging mas madilim mula noong unang dumaan si Alvin upang makarating sa platform. Pinalabo nito ang mga pangitain ng mga taong gustong malaman ang sitwasyon sa loob. Kaya nga kung ano man ang nangyari sa loob pagkatapos pumasok si Alvin ay hindi alam ng mga tao sa labas. Sword 13, Saber 5. Akala ko noon ay tatanggapin si Alvin sa Blade Sect, hindi ko inaasahan na sa halip ay sasali siya sa 5-Element Sect. Ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort na si Carmelo ay tumingin sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa malapit at tumawa ng mapanukso. Nagdilim ang mukha ni Saber 5 matapos makinig kay Carmelo. Galit siyang sumagot, Carmelo, kung hindi dahil sa panghihimasok mula sa Skywolf Fort. Hindi sana biglang nawala si Alvin. Mukhang inis din ang mukha ni Sword 1. Walang alinlangan na ang sinabi ni Carmelo ay katulad ng pagpahid ng asin sa sugat ni Blade Sect. Ang mga pangyayaring humantong sa pagkawala ni Alvin ay hindi mangyayari sa simula pa lang kung hindi dahil sa panghihimasok at pagkidnap ng Skywolf Fort kay Alvin. Humph! Makinig kayong 5. Pagkatapos tuklasin ng mga bata ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor, bibisitahin nating dalawa ang Skywolf Fort at kukuha ng paliwanag mula kay Lachlan. Bulalas ng House of Saber Sect Master mula sa Blade Sect. Ang kanyang matalim na tingin ay dumaan sa 5 katawan ng Vice Fort Masters. Kung hindi tayo mabibigyan ni Lachlan ng kasiya siyang paliwanag. Baka kailanganin kong iunat ang mga buto ng matandang ito, mahigpit na dagdag ng Sect Master ng House of Sword. Alam nila tungkol sa insidente na nangyari ilang buwan na ang nakalipas, ngunit wala silang pakialam sa oras na iyon. Sa oras na iyon, sa kanilang opinyon, hindi nila kailangang tanggalin ang pakitang tao ng paggalang sa isa't isa para sa isang mala-disciple mula sa House of Sword na hindi man lang nakapasa sa panimulang yugto. Gayunpaman, hindi nila mahuhulaan na ang parang disipulo mula sa bahay ng espada na hindi nila pinapahalagahan ay likas na talino at tuso. Sa buong kasaysayan ng Blade Sect, hindi kailanman nagkaroon ng halimaw na likas na talino at tuso na kaya niyang pumatay ng isang 9th level Void Interpretation martial artist, na gumamit ng Grade 2 Spirit Weapon, na may isang suntok lamang. Bukod dito, siya ay wala pang 30 taong gulang. 948. Dahil sa Skywolf Fort, ang batang powerhouse na ito na maituturing na Ultimate Freak ay hindi sumali sa Blade Sect at naging disipulo nila sa huli. Paanong hindi sila magagalit? Nang marinig ng 5 Vice Fort Masters mula sa Skywolf Fort ang mga salita ng 2 Blade Sect leaders, napakunot-noo lang sila at hindi talaga ito naabala. Kung ang 2 matandang lalaki mula sa Blade Sect ay makakalaban sa Fort Master ng Skywolf Fort, ang kanilang sekta ay hindi pa rin makakatayo ng matatag at makapangyarihan hanggang ngayon. Ang 4 na dakilang puwersa sa katimugang distrito ng Hilagang Disyerto ay pantay-pantay sa lakas, at sa kadahilanang ito, walang sinuman sa mga sekta ang nang-ahas na maglabas ng hamon sa ibang sekta. Kailangan din nilang garantiya na ang mga powerhouse sa kanilang sariling puwersa ay hindi masasaktan. Kung hindi man, kahit na matapos nilang lipulin ang kabilang puwersa, sa halip ay sasamantalahin ng 2 pang puwersa ang pagkakataon na lipulin sila. Gaya nga ng kasabihang, kapag ang labuyo at ang kabibe ay magkalaban, ang mangingisda ang kumikita. Ang mga matataas na opisyal mula sa 5-Element Sect ay nakatayo sa gilid kasama sina Gregor at Romeo bilang pinuno. Mukhang ang swerte ay nasa panig ng 5-Element Sect natin. Mula sa mga snippet ng pag-uusap sa pagitan ng mga matataas na opisyal mula sa Blade Sect at Skywolf Fort, nahulaan ni Gregor, ang sect leader ng 5-Element Sect, kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Saglit na hindi niya napigilan ang tawa na kumulo mula sa kanyang dibdib. Ngayon lang niya nalaman na si Alvin ay orihinal na sasali sa Blade Sect. Dahil sa kaguluhan ng Skywolf Fort, kalaunan ay pumunta si Alvin sa silangang distrito ng Hilagang Disyerto at sumapi sa kanilang 5 elementong sekta ng nagkataon. Siguro ang tadhana ang nagdala sa kanya sa ating 5-Element Sect, magiliw na ngumiti si Romeo habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ang siya, na tinutukoy ni Romeo ay walang iba kundi si Alvin.
Sana sorpresahin tayo ni Alvin. Gayunpaman, hindi mahalaga kahit na wala siyang makitang profundity fragment. Sa 9th level advanced water concept at 9th level advanced fire concept na naintindihan mo, ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa martial monarch stage ay sandali lang. Tumingin si Gregor kay Romeo, ang kanyang mga mata ay kumikinang na kasing liwanag ng hanay ng mga bituin. Huwag kang masyadong umasa sa akin. Umiling si Romeo. Dapat alam mo na kung talagang nakagawa ako ng tagumpay sa martial monarch stage, hindi ako mananatili sa hilagang disyerto. Alam na alam mo kung ano ang hinahangad ko. Kung hindi dahil sa aksidenteng nangyari 20 taon na ang nakalipas, baka wala ako sa hilagang disyerto ngayon. Nang marating ni Romeo ang dulo ng kanyang pangungusap, inilipat niya ang kanyang tingin sa hilagang direksyon. Baka sa mga mata niya ang pananabik. Noong una, akala ko ay tinanggihan mo na ang ideya na umalis sa hilagang disyerto upang maghanap buhay na gumagala sa iba't ibang lugar sa gitnang sona ng Cloud Continent noon pa man. Hindi ko inaasahan na gusto mo pa ring pumunta doon ngayon. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Gregor. Isang hitsura ng kawalan ng kakayahan ang gumapang sa pagitan ng kanyang mga kilay. May ilang bagay na hinding-hindi magbabago magpakailanman, ungol ni Romeo. Sa kabila ng malaking pinto na nababalot ng kulay abong halo, sa itaas ng hagdang bato sa tabi ng mataas na plataporma, sa wakas ay narating ni Alvin at ng iba pa ang tunay na dulo ng hagdang bato pagkatapos na nasa loob ng mahigit 10 oras. Mula sa hagdang bato, sa wakas ay dumating ang grupo ng mga tao sa isang walang laman na plataporma. Ang plataporma ay napaliligiran ng madilim na ulap, at walang nakakakita ng kahit ano sa loob. Anong lugar ito? Ang mga kabataang disipulo mula sa bawat sekta ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Nakatayo si Alvin sa mataas na plataporma habang pinalalawak niya ang kanyang espiritual na enerhiya na may layuning suriin ang sitwasyon sa likod ng madilim na ulap, ngunit nalaman niyang may inscription formation na pumipigil sa kanyang espiritual na enerhiya mula sa paglapit. Biglang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon ang isang maputi at sinaunang tinig, na mabilis na pumasok sa mga tainga ng lahat, kabilang ang kay Alvin, welcome, ang mga kabataang pumasok mula sa entrance no. 2. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagulat. Matapos matigilan sandali, agad na bumalik sa katinoan si Alvin. Pinagmasdan niyang mabuti ang paligid at sa wakas ay nalaman niyang ito pala ang Polyphony Formation. Ang Polyphony Formation ay isang inscription formation na halos katulad ng voice transmission Jade Sleeps. Kapag na-set up na ang Polyphony Formation, maaari mong itanim ang sarili mong boses dito. Kung ang Polyphony Formation ay na-trigger, ang tunog ay ipapadala sa mga tainga ng mga tao sa malapit. Ngayon ba ang may-ari ng boses ang Martial Emperor na nag-iwan ng lihim na kayamanan na ito? Huminga ng malalim si Alvin, mahina niyang nahulaan ang pagkakakilanlan ng tao. Sino yon? Tumigil sa paglalaro. Ipakita mo ang mukha mo kung matapang ka. Marami sa mga kabataang disipulo na nagulat hanggang sa namutla sila ay tumitingin-tingin sa paligid habang nagbubulong-bulungan ng sabay-sabay. Sinubukan nilang gamitin ang kanilang mga boses upang itago ang takot na bumangon sa kanilang mga puso. Tumigil ka na sa pagsigaw. Walang ibang tao dito maliban sa atin, walang pakialam na sigaw ni Landon, ang alagad ng Sun Moon Sect. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, napuno ito ng origin energy na madaling nadaig ang galit na mga ungol ng mga disipulo mula sa bawat puwersa. Ha! Ang mga batang disipulo mula sa bawat sekta ay tumahimik kaagad at inilipat ang kanilang atensyon kay Landon. Anong sabi mo? Sinabi mo ba na maliban sa amin, walang tao dito? Ang mga disipulo mula sa bawat sekta ay tumitig kay Landon na may di paniniwala sa kanilang mga mukha. Ito ay maliwanag na hindi sila naniniwala sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Alvin. Sa tingin ko mas alam niya kaysa sa akin ang sitwasyong nangyari kanina. Nakaharap sa napakaraming matanong na mga mata, nagkibit-balikat si Landon at agad na tumingin kay Alvin na parang gusto niyang linisin ni Alvin ang kalat. Habang ang grupo ng mga batang disipulo mula sa 5-Element Sect, Blade Sect, Empyrean Temple at Emotion Severing Sect ay inilipat ang atensyon kay Alvin, agad siyang naging focal point ng crowd. Makahulugang sulyap ni Alvin kay Landon.
Hindi niya inaasahan na ang alagad ng Sun Moon Sect na ito ay magkakaroon ng nakakagulat na obserbasyon. Alam niyang sinabi iyon ni Landon dahil napansin niya ang maliwanag na hitsura sa sarili niyang mukha at may naiisip siya mula rito. Bumantong hininga si Alvin bago niya inilipat ang kanyang tingin sa grupo ng mga batang disipulo at sinulyapan ang bawat isa sa kanila. Tama siya, walang ibang tao dito maliban sa atin. Maaaring piliin ng mga batang disipulo mula sa 4 na sekta na huwag maniwala kay Landon ngunit hindi sila nang ahas na tanungin ang mga salitang lumabas mula kay Alvin. Kung walang iba, paano mo ipapaliwanag ang boses kanina? Oo, malinaw na narinig naming lahat. Ito ay isang maputi at sinaunang boses. Malamang may kausap na matanda. Mukhang tinatanggap tayo ng matandang iyon. Bagamat ang mga batang disipulo ng 4 na dakilang puwersa ay hindi nang ahas na tanungin si Alvin, hindi pa rin nila maiwasang magbulungan sa isa't isa at magpahayag ng kanilang mga pagdududa. Isang matandang lalaki. Umiling si Alvin. Sa tingin mo ba ay makakadaan ang isang matandang lalaki sa inscription formation na iyon na sumusuri sa edad at makapasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor na ito? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natahimik ang buong eksena. Sa oras na ito, nagpatuloy si Alvin, ang boses kanina ay talagang isang boses na ipinalaganap ng isang inscription formation na kilala bilang Polyphony Formation. Ang Polyphony Formation na iyon ay may parehong prinsipyo tulad ng voice transmission Jade Sleeps. Ang huli ay nangangailangan ng isang martial artist na gamitin ang kanyang origin energy upang i-activate ito, at ito ay maririnig lamang ng isang tao ng isang paraan. Gayunpaman, ang dating ay maaaring mag-trigger sa isang paraan. Normal na tao ang nagsasalita. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat sa isang hininga, idinagdag ni Alvin, bagaman ang Polyphony Formation na ito ay hindi isang komplikadong inscription formation, ang halaga ng spiritual energy na kinakailangan ay napakataas. Ito ay nangangailangan ng spiritual energy na hindi bababa sa Martial Emperor stage o mas mataas para isulat at iset up. Ang Polyphony Formation. Isang inscription formation na maaari lamang isulat at iset up ng isang Martial Emperor Stage Inscription Master. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang mga kabataang disipulo ng 4 na sekta, kabilang sina Irish, Barney, at Simon, ay lahat ay natulala. Matagal silang natigilan bago sila tuluyang nanambalik sa kanilang katinoan. Bago ang mga kabataang disipulo ng 4 na pangunahing sekta ay nanambalik ang kanilang katinoan, inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon kay Landon, ang alagad ng Sun Moon Sect, bago nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa Polyphony Formation? Nakita ko na ang record nito sa isang sinaunang kasulatan, tumango si Landon. Sa oras na ito, ang mga kabataang disipulo ng 4 na pangunahing sekta ay isa-isang nanambalik sa kanilang katinoan. Dahil ang Polyphony Formation ay isang inscription formation na naiwan ng isang Martial Emperor Stage Inscription Master, maaaring sa kanya talaga ang boses kanina. Sa tingin ko malaki ang posibilidad na siya ang Martial Emperor na nag-iwan ng lihim na kayamanan na ito. No wonder sinabi niyang welcome sa amin. Ang mga batang disipulo ng 4 na pangunahing sekta ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa isang mainit na talakayan. Sa lalong madaling panahon, nakakuha sila ng sagot, ang may-ari ng boses kanina ay ang Martial Emperor na nag-iwan ng lihim na kayamanan na ito. Welcome, ang mga kabataang pumasok mula sa entrance no. 2. Natigilan pa rin ang mga tao nang muling umalangaw-ngaw ang maputi at sinaunang tinig mula sa lahat ng direksyon, na biglang pumasok sa pandinig ng lahat. Sa pagkakataong ito, hindi nawala ng sigla ang karamihan na handa na sa pag-iisip tulad ng dati. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mahiyain na babaeng disipulo mula sa bawat sekta na natakot at naging ganap na mapatla. Bahagyang nanginginig ang kanilang maliliit na katawan na tila hihimatayin. Entrance no. 2. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang nagsimulang bigyang pansin ang mga salita at naunawaan ang isang bagay mula sa mga salita ng Martial Emperor. Sabi ng Martial Emperor na yun, tayo daw ang mga kabataang pumasok mula sa entrance no. 2. Don't tell me na mas maraming kabataan ang pumasok mula sa entrance no. 1, no. 3, no. 4 at no. 5.
Ang mga mata ni Dindo ay kasing laki ng mga platito habang nagtatanong siya na may pagtataka sa kanyang mukha. Ang boses ni Dindo ay narinig ng lahat ng mga kabataang disipulo mula sa bawat sekta. Marami sa kanila ang agad na tinamaan ng kulog. Noong una, inakala nila na sila lang ang taong pumapasok sa secret treasure ng Martial Emperor. Dahil napakaraming tao ang napatay ni Alvin, naisip nila na ang bawat isa sa kanila ay makakakuha ng ilang dakot na pagnakawan dahil hindi na ganoon kalaki ang kompetisyon. Gayunpaman, sa ngayon, napagtanto nila na ang mga taong pumasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay hindi lamang sila, ang mga batang disipulo mula sa 6 na pangunahing puwersa. Maliban sa entrance na pinasukan nila kanina, may iba pang pasukan ng secret treasure ng Martial Emperor. Ang katotohanan ito ay maaaring malaman mula sa mga salita ng Martial Emperor kanina. Ano ang dapat nating gawin? May iba pang pasukan pa pala ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor na ito. At ang totoo, hindi natin alam kung gaano kalakas ang mga batang powerhouse na ito na nagmumula sa ibang mga pasukan. Wala namang magiging mga batang disipulo mula sa second-rate forces, di ba? Napabuntong hininga ang alagad ng Blade Sect at bumulong sa sarili. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses at walang origin energy, malinaw pa rin itong naririnig ng lahat dahil sa nakamamatay na katahimikan. Maliban sa ilang kabataang lalaki na ang mga mata ay kumikinang na may matinding hangarin sa pakikipaglaban, tulad nina Alvin, Irish, Barney, at Simon, agad na bumungad ang takot sa iba pang mga tao. 949. Sa totoo lang. Dahil ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor na ito ay maaaring may iba pang pasukan, ang mga pasukan na ito ay tiyak na mahahanap din ng ibang mga tao. Kapag nahanap na sila, tiyak nakakalat ang balita. Sa oras na iyon, ang ibang mga sekta na malapit sa mga pasukan ay tiyak na magpapadala ng kanilang mga batang disipulo na wala pang 40 taong gulang dito upang maghanap ng mga kayamanan sa lihim na kayamanan din ng Martial Emperor. Kahit na ang pangalawang antas na puwersa ay matutokso ng mga kayamanan sa loob ng mga lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang pangalawang rate na puwersa ay nireranggo ng mas mataas kaysa sa kanilang ikatlong rate na puwersa. Bukod dito, mayroon din silang Martial Emperor na nagbabantay sa kanilang puwersa. Ang mga ganitong uri ng mga sekta ay hindi magkukulang ng mga batang disipulo na nagtataglay ng nakakabaliw na likas na kakayahan at kakaibang antas ng pangunawa. Bukod pa riyan, ang mga kabataang disipulong ito ay tiyak na magkakaroon ng kabuoang lakas na mas malaki kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga disipulo lamang ng mga ikatlong antas na puwersa. Hindi binabanggit ang katotohanan na, sa pagkakataong ito, kahit na hindi ang mga kabataang disipulo mula sa mga second-rate na puwersa kundi ang ibang mga third-rate na puwersa ang pumasok sa iba pang pasukan sa halip, sila ay makaramdam din ng matinding pressure dahil nangangahulugan ito na kailangan nilang ibahagi ang mga goodies sa isang mas malaking grupo ng mga tao. Ang mga batang disipulo mula sa pangalawang antas na puwersa ay karaniwang mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Para sa kadahilanang ito, kailangan nilang harapin ang katotohanan na maaari silang matalo dahil hindi sila maaaring lumaban o manalo laban sa kanila. Sa kalaunan ay magiging dahilan upang umuwi silang walang dala. Bukod pa riyan, may posibilidad din na hindi sila makauwi ng walang dala. Sino ang nakakaalam kung sa mga kabataang disipulo mula sa mga pangalawang antas na puwersa ay maaaring may ilang malupit na papatayin sila nang walang pinipili sa sandaling itinoon nila ang kanilang mga mata sa kanila. Sa sandaling naisip nila ang mga ito, marami sa mga disipulo mula sa bawat sekta ay agad na nabigitan ng matinding panggigipit. Huminga ng malalim ang disipulo ng 5-element sect bago siya nagsalita, marahil, sa ating lahat ng mga disipulo ng 5-element sect, tanging si Alvin lang ang may takot laban sa mga batang disipulo mula sa second-rate forces. Maging ang senior brothers na sina Chad, Renz, at Dindo ay malamang na mahirapan sa pagharap nila sa mga batang pangalawang disciples. May nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha ng dumapo ang kanyang tingin kay Alvin bago nagwalas sa Chad, Renz, at Dindo. Sumangayon ang iba pang mga alagad ng 5-element sect sa komento mula sa alagad din ng 5-element sect na ito. Kung tutuusin, nasaksihan nila noon ang kapangyarihan ni Alvin.
Naniniwala sila na kahit na ang mga namumukod tangi sa mga pangalawang rate na mga kabataang disipulo ay maaaring hindi nangangahulugang maging katapat ng kanilang senior brother na si Alvin. Sa lalong madaling panahon, ang ilan sa mga disipulo mula sa Five Element Sect ay napako ang kanilang mga tingin kay Alvin habang determinado silang nagpahayag, "Ano ang kinatatakutan mo?" Napagpasyahan ko pa rin na sa pagkakataong ito para sa paglalakbay ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor na ito, susundan ko si senior brother Alvin. Kasama niya rito, kahit na hindi ko kayang makuha ang aking mga kamay, kahit na hindi ko kayang abutin ang buhay ko. Protektado. Gusto ko ring sundan si Alvin. Bagamat maganda ang mga kayamanan sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, hindi pa rin ito kasing halaga ng sarili kong buhay. Siyempre. Kaunting panghihinayang lang ang mararamdaman ko kapag nawala ang kayamanan, pero kapag nawala ang buhay ko, mawawala agad ang lahat. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa ano pa man. Napagpasyahan ko na sa tabi din ako ni senior brother Alvin. Ang mga disipulo ng Five Element Sect ay nasa mainit na talakayan. Kasabay nito, matindi silang nakatitig sa binata na nakasuot ng lila, si Alvin, na nakatayo sa malapit. Sa sandaling ito, nakatayo doon si Alvin na nakatingin sa paligid niya na parang may pinagmamasdan siya. Gayunpaman, maliban sa dalawang natitirang mga alagad ng Sun Moon Sect, ang grupo ng mga disipulo ni Blade Sect ay nagsimulang lumipat palapit kay Irish, na gustong humingi ng kanlungan mula sa kanya. Isa-isa, ang mga disipulo ng Empyrean Temple ay nagsisimula na ring dumikit ng malapit kay Barney, ang pinakamalakas na tao sa mga batang disipulo ng Empyrean Temple. May 8 tao na lang ang natitira sa Emotion Severing Sect sa kasalukuyan. Nakatayo doon si Simon na may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Ang katotohanan na may iba pang mga pasukan sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay nabigong magdulot ng anumang emosyon mula sa kanyang puso. Sina Raven, Hugh, at ang iba pang 5 Emotion Severing Sect na mga disipulo ay malapit na sumusunod sa tabi niya. Si Simon ay hindi natatakot, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi rin sila natatakot. Big Brother Darfield, nang makita ang pagsimangot sa mukha ni Alvin, si Irish na nakatayo sa gilid, ay agad na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Bahagya niyang naramdaman na may natuklasan ang Kuya Alvin niya. Napansin din agad ni Dindo, Lizardo, at Sandro na nakatayo sa hindi kalayuan na may mali. "Alvin, anong problema?" Malakas na tanong ni Dindo. May kaunting pag-aalala sa tono niya. Tulad ng isang kulog, ang boses ni Dindo ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga disipulo mula sa iba't ibang sekta habang ang kanilang mga tingin ay agad na lumipat sa kanya. Nabawasan ang pagkunot ng noo ni Alvin habang dahan-dahan niyang ibinalita, "Natatakot ako na mukhang kailangan nating maghiwalay ng landas sa huli." Ha! Nang marinig ang kanyang mga salita, ang lahat ay nataranta at lubos na nawala ng malay. Sa sandaling ito, ang maputi at sinaunang tinig ay nagpatuloy sa pag-anunsyo, ang mga batang pumasok mula sa entrance no. 2. Kapag napasok mo na ang nakapalibot na madilim na fog, maaari kang makapasok sa lihim na kayamanan ng tunay na Martial Emperor sa ilang sandali. Maraming mga kayamanan na naipon ko sa buong buhay ko sa pinakamahalagang emperador ng Martial sa lahat ng pinakamahalagang emperador ng Martial. Ang mga iyon ay walang iba kundi ang 5 Monarch Stage Profundity Fragment. Ang mga bagay na makukuha mo sa lugar kung saan nagwakas ang buhay ko ay ang 2 Monarch Stage Profundity Fragment at 1 Emperor Stage Profundity Fragment. Ang mauban at sinaunang tinig ay biglang nagwakas. Biglang tumayo ang mga kabataang disipulo mula sa lahat ng malalaking sekta, kasama si Alvin, na tulala. Ang kanilang mga mata ay ganap na natigilan habang ang mga sulyap ng liwanag ay kumislap sa loob. 8 Profundity Fragments. Tama ba ang narinig ko? Bulong ni Dindo at napabuntong hininga sa hindi makapaniwala. Umiling si Sandro habang naguguluhan siyang sumagot, "Kaya mo. Talagang 8 Profundity Fragment ito. 7 Monarch Stage Profundity Fragment at 1 Emperor Stage Profundity Fragment." Sa ngayon, parang wala na siya sa sarili. Matagal nang napunta sa ibang lugar ang kanyang isip. Emperor Stage Profundity Fragment. Ano iyon? Nakakunot noo, ang mukha ni Irish ay puno ng pagtataka.
Nang marinig ang tanong ni Irish, hinanap ni Alvin ang alaala ng Rebirth Martial Emperor bago siya sumagot. Ang kalaliman na taglay ng isang Martial Emperor ay kadalasang ang Emperor Stage Profundity. Kung ang isang 9th level Martial Monarch Stage Powerhouse ay gustong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor Stage, ang Stage Profundity ay ang permit para sa isang 9th level Martial Monarch Stage Powerhouse na makapasok sa Martial Emperor Stage. Ang kahalagahan ng Emperor Stage Profundity to a 9th level Martial Monarch Stage Powerhouse ay katulad ng significance ng Void Transformation Stage to a 9th level Void Interpretation Powerhouse o ang Monarch Stage Profundity to a 9th level Void Transformation Powerhouse. Kung hindi ito naiintindihan ng isa, hindi siya makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa susunod na yugto. Kung sasabihin natin na ang isang 9th level Void Transformation Powerhouse ay hindi kailanman makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Monarch Stage at maging isang Martial Monarch Stage na Powerhouse na walang Monarch Stage Profundity, kung gayon ang isang 9th level Monarch Stage Powerhouse ay hindi rin makakagawa ng breakthrough sa Martial Emperor Stage at maging isang Stage Powerhouse Emperor kung wala siyang Stage Martial Emperor, ipinaliwanag ni Alvin ang bawat salita. Ang lahat ng impormasyong ito ay walang alinlangan na nagmula sa memorya ng Rebirth Martial Emperor. Nagkagulo. Sa pagkakataong lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, nagkagulo ang mga tao. Bagamat malabo na malaman ng mga taong naruroon na may kinalaman ito sa powerhouse ng Martial Emperor sa sandaling marinig nila ang tungkol sa Emperor Stage Profundity mula sa mensaheng iniwan ng powerhouse ng Martial Emperor, hindi pa rin nila maiwasang mapabuntong hininga nang malaman nila ang eksaktong function ng Emperor Stage Profundity Fragment na iyon. So, ito ay para sabihin na ang Emperor Stage Profundity Fragment ay mas mahalaga kaysa sa Monarch Stage Profundity Fragment. Naging mabilis ang paghinga ni Dindo. Huminga siya ng malakas na walang tigil, at tumaas baba ang kanyang dibdib. Hindi siya mapakali sa mahabang panahon. Oo naman. Tumango si Alvin bago nagpatuloy sa isang mataimtim na tingin, ang kahirapan na kinakaharap ng isang 9th level Monarch Emperor Powerhouse na makapasok sa Martial Emperor Stage ay higit sa 100 beses na mas mahirap kaysa sa isang 9th level Void Transformation na Martial Artist patungo sa Martial Monarch Stage. At, ito ay dahil mismo sa kadahilanang ito para sa kanilang stage na mahirap unawain ang Professor. May Emperor Stage Profundity Fragment na nababagay sa kanila, maiintindihan nila ang Emperor Stage Profundity sa isang iglap at makumplito ang cultivation ng Martial Emperor Stage para maging Martial Emperor. Habang nagpapaliwanag siya hanggang sa huli, hindi napigilan ni Alvin ang pananabik na kumulo rin mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at kumikinang na may sigla. Emperor Stage Profundity Fragment. Aminin niya na naiintriga rin siya. Sa mensahe ng Martial Emperor, papasok tayo sa lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor kapag nakapasok na tayo sa paligid na madilim na fog. Biglang sumingit ang isang alagad mula sa Huno Watsek. Agad-agad, lahat, maliban kay Alvin, ay itinoon ang kanilang atensyon sa madilim na fog na nakapalibot sa platform na kanilang kinatatayuan. Tara na! Sa isang utos, pinangunahan ni Simon sina Raven, Q, at 5 iba pang mga disipulo mula sa Emotion Severing Sect habang isa-isa silang lumipad palabas upang pasukin ang madilim na fog na nakapalibot sa platform. Sa isang kisap mata, ang 8 figure mula sa Emotion Severing Sect, kasama si Simon, ay nawala bago si Alvin at ang iba pa. Alvin, papasok din muna ako. Sa sandaling ito, tumango si Barney kay Alvin. Pagkatapos magpaalam kay Alvin, lumipad din siya sa paligid na madilim na fog. Ang 19 na mga alagad ng Empyrean Temple, kabilang si Norton, ay sumunod na parang mga anino. Matapos tumango ang 2 alagad ng Sun Moon Sect kay Alvin sa isang palakaibigang paraan, lumipad din sila sa madilim na fog. Alvin, bagamat napatay mo na ang napakaraming alagad ng Sun Moon Sect, mukhang wala namang galit sa iyo ang 2 iyon. At saka, binati ka pa nila ng maayos. Napatingin si Dindo sa direksyon kung saan nawala ang 2 alagad ng Sun Moon Sect at hindi napigilan ang gulat na naramdaman niya. Marurunong silang tao, sabi ni Alvin na may malabong ngiti. Ito ay dapat kong aminin.
Kung hindi sila matalino, malamang na mapunta sila sa 2 o 3 piraso tulad ng mga disipulo ng ibang Sun Moon sect. Sa sandaling maalala ni Dindo ang suntok na ipinakita ni Alvin sa mataas na platform kanina, nakakaramdam pa rin siya ng panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Sinong mag-aakala na si Alvin na kadalasang maamo at magalang ay magkakaroon ng ganitong madugong panig? Noong panahong iyon, si Alvin ay parang Osiris na gumapang mula sa purgatorio, at sa kanyang galit, ang dugo ay naging ilog habang ang mga katawan ay naging bundok. Kuya Alvin, pasok na rin tayo. Si Irish ay sinenyasan si Alvin. 950. Marahil, hindi tayo pwedeng pumasok ng magkasama, umiling si Alvin nang makita niyang sinenyasan siya ni Irish. Bakit? Natigilan si Irish saglit. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Ang mga disipulo ng Five Element Sect at Blade Sect, kabilang si Dindo, ay nakatingin kay Alvin na may pagtataka na tingin. Hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Alvin doon. Napagmasdan ko ang paligid ng madilim na fog, at lumalabas na may mga serye ng inscription formation na nakahanay upang bumuo ng isang ilusyon. Ang bilang ng mga formations ay higit pa sa inaasahan ko. Huminga ng malalim si Alvin habang tinitingnan ang nakapalibot na madilim na hamog na may takot. Bamulong siya, iisa lang ang tungkulin ng inscription formations na ito, at iyon ay ang paghiwalayin ng mga tao sa fog at ilagay sila ng hiwalay sa bawat sulok ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Bilang isang tao na ang memorya ay isinama sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, natural na alam niya ang dahilan kung bakit umiral ang inscription formation na ito sa likod ng madilim na fog. Ang pangunahing layunin ay paghiwalayin ang mga taong nagtitipon at ikalat sila sa lahat ng dako upang kailanganin nilang dumaan sa isang malupit na pagsubok sa kaligtasan kung saan ilalapat ang batas ng gubat kung saan ang pinakamalakas ay mabubuhay. Tanging ang mga taong nakaligtas sa wakas ang makakakuha ng mga gantimpala. Kaya ganyan. Isang kirot ng realisasyon ang tumama kay Irish. Tumingin si Dindo kay Alvin, at ngumiti siya ng pilit. Sa simula, gusto kong manatili sa tabi mo upang magkaroon ako ng proteksyon, ngunit tila ang ideya kong ito ay durog na ngayon. Swish! Swish! Nang lumabas ang mga salita ni Dindo sa kanyang bibig, 2 figure ang lumabas na parang bulk zone ng hangin at agad na pumasok sa madilim na fog na nakapalibot sa platform, na wala sa isang kisap mata. Si Senior Kuya Chad at Renz. Bulalas ng isang disipulo ng Five Element Sect. Tara na. Nakataas ang kilay ni Alvin habang naglalakad patungo sa madilim na fog na nakapalibot sa platform. Papasok na sana siya sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Sumunod din sina Irish, Dindo, Lizardo, at Sandro. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Alvin na ang mga disipulo ng Five Element Sect at Blade Sect ay sumusunod sa likuran nila sa isang grupo na parang hindi sila naniniwala sa kanyang mga salita. Medyo nakaramdam siya ng kawalan ng magawa dito. Akala ba nitong mga taong ito nagsisinungaling ako sa kanila kanina? Hindi mapigilan ni Alvin ang mapait na ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Gayunpaman, wala na siyang sinabi pa. Kapag nakapasok na sa madilim na ulap ang grupong ito ng mga tao, natural nilang malalaman na totoo ang sinabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ng mga tao, kasama si Alvin sa pangunguna, ay pumasok sa madilim na fog na bumabalot sa plataporma sa isang malaking pormasayon. Unang pumasok si Alvin sa madilim na ulap, at ang kanyang anyo ay nawala ng walang bakas. Sina Irish, Dindo, Lizardo, at Sandro ay sumunod sa likuran. Sa likod nilang apat ay isang grupo ng mga alagad ng Five Element Sect at Blade Sect na sunod-sunod na sumunod sa kanila. Lahat sila ay pumasok sa madilim na ulap, at ang kanilang mga figure ay ganap na nilamon dito. Ilang sandali, ang malawak na plataporma na nababalutan ng madilim na ulap ay naging walang laman. Matapos pumasok si Alvin sa madilim na ulap, ang tanging nakikita niya ay isang liwanag na kumislap sa kanyang mga mata, at agad niyang natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang malawak na damuhan. Ang damuhan ay may magandang kapaligiran na may iba't ibang kulay ng berde na umaabot hanggang sa nakikita ng mga mata. Pumunta sa hilagang kanluran. Sa dulo ng damuhan ay matatagpuan ang tunay na pasukan sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor.
Kasabay nito, isang maputi at sinaunang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Ito ay isang mensahe na iniwan ng Martial Emperor na nag-iwan ng lihim na kayamanan. Parang, sa mga inscription formation sa madilim na fog na maaaring lumikha ng mga ilusyon, may ilan na sinasamahan ng polyphony formation, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Bagamat alam niyang ang lahat ng nasa harapan niya ngayon ay ilusyon lamang, alam din niyang kailangan niyang kumilos ayon sa mensaheng iniwan ng Martial Emperor. Noon lang siya makapasok sa lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor. Sa sandaling ito, si Alvin na inilagay sa ilusyon ay nakatadhana na ihiwalay at pumunta sa kanyang sariling paraan. Dapat marunong akong lumipad dito, diba? Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa sandaling nabuo ang kaisipan sa kanyang isipan, sinubukan niyang bumangon sa hangin. Sa isang paglukso, ang kanyang buong pagkatao ay pumailanglang sa langit. Katulad ng naisip ko. Sa sandaling natuklasan ni Alvin na ang lugar na ito ay hindi natatakpan ng flight prohibiting formation, hindi niya napigilan ang isang buntong hininga. Hindi magiging problema para sa kanya ang pagtawid sa napakalaking damuhan sa pamamagitan ng mga paa, ngunit ito ay kumonsumo ng mas maraming enerhiya kaysa sa paglipad. Tulad ng inaasahan mula sa ilusyon na nilikha ng inscription formation na isinulat at inilatag ng isang Martial Emperor. Talagang matigas ito. Habang lumilipad si Alvin, pinalawak niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa pagtatangkang ilipat ang ilusyon, ngunit sa huli, nalaman niya na ang ilusyon ay hindi man lang titigil. Gayunpaman, handa na siya sa pag-iisip para sa pagtuklas na ito kaya hindi na siya nabigla. Kung tutuusin, iyon ang inscription formation na inilatag ng isang Martial Emperor. Kung talagang magagalaw ito sa kanya, sa halip ay mabigla siya. Wala naman dapat pagsubok dito sa ilusyon, diba? Bulong ni Alvin habang kumikislat ang kanyang puso. Di nagtagal pagkatapos magsimulang lumipad si Alvin, hindi niya mapigilan ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Mukhang isa akong jinx. Mukhang may ilang nakakasakit na inscription formation sa loob ng inscription formation na bumuo ng illusion na ito. Habang si Alvin ay ngumiti ng mapang-akit, ang mga bugzo ng hangin ay lumakas mula sa langit kung saan siya dumaan. Ang malawak na unos ay tumawid sa kalangitan at tumawid patungo kay Alvin. Lumakas ang hangin, at ang sunod-sunod na solidified blue wind blade ay sumunod na parang anino bago ito tanggayan sa ibabaw niya at tinakpan siya na para bang sinusubukan siyang punitin. Whoosh! Matapos palawigan ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya at maramdaman ang tindi ng mga bagyo at talim ng hangin na ito, nakahinga siya ng maluwag. Ang intensity ng mga hurricane at wind blades na ito ay halos katumbas ng isang 5th o 6th level void transformation martial artist na nakaintindi sa 5th o 6th intermediate wind concept. Hindi naman ito banta sa kanya. Whoosh! Nanlamig ang tingin ni Alvin, at agad niyang sinuntok ang isang kamao. Ito ay kapansin-pansing nakakasira ng lupa dahil ginamit niya ang kanyang buong lakas. Boom! 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 Sunod-sunod na umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na tunog ng dumadagindong na pagsabog habang umaalingaw-ngaw ito sa malawak na kalangitan, na naglalaro ng kalituhan sa puso ng isang tao. Boom! Isang nakakabinging tunog ang sumabog ngunit iyon ay walang iba kundi ang kamao ni Alvin na naglalaman ng lakas ng 800 sinaunang may sungay na dragon. Tulad ng isang kanyan, bumagsak ito kasama ng bagyo at ang mga sunod-sunod na talim ng hangin na malapit na sumunod sa bagyo na parang anino. Nang ganap na inilabas ang cultivation base ng first level void transformation, ito ay katumbas ng lakas ng 200 sinaunang may sungay na dragon. Ang second level advanced wind concept ay katumbas ng lakas ng 300 sinaunang may sungay na dragon. Tatlong uri ng 9th level void interpretation concepts na pinagsama-sama ay katumbas din ng lakas ng 300 sinaunang may sungay na dragon. Nang mawala ang malakas na enerhiyang ito, dinurog nito ang bagyo at ang mga talim ng hangin tulad ng mga tuyong dahon, na naging dahilan upang mawala ang mga ito sa harap mismo ng mga mata ni Alvin. Boom! Boom! Boom!
Matapos durugin ang bagyo at ang mga talim ng hangin, ang enerhiya na lumabas mula sa kamao ni Alvin ay bumukas sa malawak na kalangitan na may hindi nababawasan na lakas, at muli itong nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog na nakakatalam sa tainga. Hanggang sa ganap na naglaho ang enerhiya sa kanyang mga mata nang tuluyang nanumbalik ang katahimikan ng nakapalibot na kalangitan. Fuck yeah! Si Alvin na nagpakawala ng kanyang buong lakas sa isang suntok lamang ay nagmura ng malakas sa tuwa. Hindi man lang niya napigilan ang kapangyarihan niya sa suntok kanina. Sa lahat ng kanyang origin energy na sumabog, at ang apat na konsepto ay sumunod na parang anino, pinakulo nito ang kanyang dugo sa galit. Tara na! Nakahinga ng maluwag si Alvin habang patuloy siyang tumungo sa direksyong itinuro sa mensaheng iniwan ng Martial Emperor. Lumipad siya sa hilagang kanluran habang patuloy na tumungo patungo sa lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor. Habang nasa daan, si Alvin ay patuloy na naaabala ng iba't ibang nakakasakit na inscription. Gayunpaman, sa harap ng kanyang sobrang lakas, ang enerhiya na inilabas ng mga inscription formation na ito ay nabasag lahat sa kanya sa isang suntok ng walang anumang aksidente. Si Alvin, na nagtataglay ng cultivation base sa first level void transformation at nauunawaan ang tatlong ninth level void interpretation concepts at isang second level void transformation concept, ay parang isang walang talo na hayop na nagngangalit sa kanyang paglalakbay sa ilusyong ito. Oo naman, sigurado. Pagkatapos ay maghihintay ako at tingnan pagkaraan ng 10 araw, hindi pa nakapasok si Alvin sa lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor. Nines, hindi niya maiwasang isipin ang iba. Alam niya na ang iba ay kailangang nasa isang katulad na sitwasyon at karanasan tulad niya sa kasalukuyan. Ang layunin ng inscription formation na ito ay ilagay ako sa ilang sulok ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Bagamat 10 araw na akong naglalakbay ng buong bilis, hindi pa rin ako nakakarating sa destinasyon. Sa sandaling naisip niya ito, hindi mapigilan ni Alvin ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, alam din niyang wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang tame time na magmadali sa kanyang paglalakbay. Sa ganitong paraan lamang, makapasok siya sa lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor. Simula sa sentrong zona hanggang sa hilagang distrito, ang hilagang disyerto ay nahati sa dalawang rehiyon na ang isa pa ay ang kanluran, timog at silangang distrito. Sa huling rehiyon, ang ikatlong antas na puwersa ang nasa kapangyarihan. Kung tungkol sa dating, na siyang sentrong zona at hilagang distrito ng hilagang disyerto, mayroong tatlong malalakas na puwersa na siya ring tatlong colossus sa hilagang disyerto. Ang tatlong colossus na ito ay lahat, ng walang pagbubukod, mga pangalawang rate na puwersa. Ang lahat ng second rate na puwersa sa Cloud Continent ay mayroong libu-libong malalakas na powerhouse. Ang mas mahalaga ay mayroon silang Martial Emperor sa kanilang mga sekta, hindi tulad ng mga third rate na puwersa. May tinatahak na bulubundukin sa pagitan ng gitnang zona at hilagang distrito ng hilagang disyerto kung saan ito ay desolated at walang tirahan. Kakaunti lang ang pupunta dito. Gayunpaman, maraming tao ang narito ngayon. Swoosh! 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 Isang sunod-sunod na matuli na figure ang lumipad sa kalangitan mula sa hilaga at naabot ang kalangitan sa itaas ng tinatahak na hanay ng kabundukan sa isang kisap lamang. May kabuuang 11 sa kanila. Ang taong namumuno sa grupo ay isang payat at mukhang malayong matandang nakasuot ng kulay abo. Nang lumilipad siya sa kalangitan, isang bugzo ng hangin ang makikitang humihiwalay sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Makikita kung gaano kalalim ang cultivation base ng matandang ito. Sa likod ng naka-gray na matandang lalaki ay may 8 binata at 2 dalaga. Lahat sila ay may isang bagay na karaniwan, at iyon ay hindi sila mukhang higit sa 40 taong gulang. Supreme Elder, huli na ba tayo? Tanong ng isang makisig na binata na may makikislap na kilay at matalas na mata, na may dalang mahabang espada na nasa likod sa likod ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Ilang oras na lang. Don't worry about it. Umiling-iling ang matanda na nakasuot ng kulay abo, halatang hindi siya naabala tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay sumisid at inakay ang 10 kabataang lalaki at babae sa palaipat-lipat na bulubundukin bago huminto sa kalangitan sa itaas ng isang lambak.
Nagkaroon na ng dalawang matandang lalaki na magkahiwalay na nakatayo sa ibabaw ng lambak na para bang pinaghalo sila sa paligid. 951. Isang nakatatandang nakasuot ng kulay abo ang lumitaw kasama ng 10 kabataang binubuo ng mga lalaki at babae. Nag-react ang dalawang nakatatanda sa itaas ng lambak, at ang isa sa kanila ay tumingin sa kanya at mahinang nagsabi, "Akala namin hindi ka darating," matandang umutot. "Hang, paano ko mamimiss kung present kayong dalawa?" Sumagot ang nakatatandang nakaabo na nakasuot. Pagkatapos ay tumingin siya sa gitna ng lambak kung saan ang isang malalim na kulay abo na liwanag na kalasag ay nakaharang sa sitwasyon sa loob mula sa paningin. Nagningning ang mapupulang mga mata ng naka-gray na nakatatandang senior habang nag-uutos, "Pumasok ka na." "Oo." Lumipad palabas ang 10 kabataan nang tumigil siya sa pagsasalita, bumagsak ang kanilang mga katawan patungo sa kulay abong liwanag na kalasag. Di nagtagal, 7 lalaki at 2 babae ang dumaan sa kulay abong liwanag na kalasag at nawala sa paningin ng 3 nakatatanda. Nag-iisang nakatayo sa tabi ng kalasag ang isang lalaking mukhang halos 40, natural na pinagbabawalan siyang pumasok. Kasabay nito ang pag-vibrate ng kalasag. Nagbago ang mukha ng nakatatandang kulay abo nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. "Ikaw. Nagsinungaling ka sa totoong edad mo." Hindi naiwasang sumimangot ang ibang matatanda. Ang lalaking iyon ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago lumitaw ang isang puyo ng tubig na parang vacuum sa paligid niya. Bang! Isang malakas na bang ang tumunog, at ang katawan ng lalaki ay sumabog ng walang anumang babala. Umulan ng dugo, at hindi na siya umiral sa mundong ito. Sinusubukang pasukin ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor pagkatapos ng 40. Knave. Ngumisi ang isa sa matataas na opisyal. Sa malawak na kapatagan, lumipas ang isang lilang kidlat habang patungo ito sa hilagang kanluran. Shoo! Halos 1 buwan na. Saan ang dulo ng field na ito? Sa field, nagmamadaling sumabay si Alvin. Medyo naliligaw siya at may nakasimangot na mukha. Sa bilis ng lakad ko, sapat na ang tagal ng oras na ginugol ko para makabalik ako sa 5-element sect sa Southern District ng Hilagang Disyerto, pero hindi ko pa nararating ang lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor. Mapait na ngumiti si Alvin. Gaano kalaki ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor? Mas malaki kaya ito kaysa sa Hilagang Disyerto? Natakot si Alvin sa kaisipang iyon. Ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay isang istruktura sa ilalim ng lupa sa ibaba ng Hilagang Disyerto. Kung ang lugar ay mas malaki kaysa sa Hilagang Disyerto, ito ay magiging kapahamakan para sa buong Hilagang Disyerto kapag ito ay gumuho. Makalipas ang 3 araw. Ayan. Doon na ba ang dulo ng field? Si Alvin, na unti-unting namamanhid sa paglalakbay, ay agad na napansin ang isang itim na fog sa malayo. Ang itim na fog ay nakahiwalay sa field. Sa sandaling iyon, ang itim na fog ay nagdala kay Alvin ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Alam niyang nakarating na siya sa dulo ng field. Kapag nakapasok na siya sa itim na fog, makakarating siya sa lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor. Isang ipoy po ang lumitaw ng pabilisin ni Alvin ang kanyang bilis ng walang pag-aalinlangan. Pumasok siya sa itim na fog na parang bugzo ng hangin. Nagdilim ang paligid, ngunit patuloy siyang lumilipad. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na maliwanag na lugar. Ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Alam ni Alvin na ang maliit na maliwanag na lugar ay dapat ang tunay na pasukan sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang kailangan lang niyang gawin para makarating sa lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor ay lumipad dito. Ang mga kayamanan sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang mga ordinaryong table tas at mga sandata ng espiritu ay walang silbi sa akin, at wala silang anumang tukso. Ang maliit na maliwanag na lugar ay lumaki sa harap ng mga mata ni Alvin. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili, maliban na lang kung ito ay isang espesyal na bagay, interesado lang ako sa profundity fragments. Pagkatapos niyang maglinis ng isip, sa wakas ay nakarating na siya sa totoong pasukan ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ito ay isang butas na pinapayagan lamang para sa isang tao na dumaan.
Sa kabilang bahagi ng butas, ito ay kasing liwanag ng araw. Pumasok ka. Lumipad si Alvin sa butas ng walang pag-aalinlangan. Halos kasabay nito, isang mensahe mula sa Martial Emperor na nag-iwan ng lihim na kayamanan ay pumasok sa tainga ni Alvin. Tandaan, ito ang iyong pasukan at ang iyong paglabas para sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang inscription formation ay minarkahan ang iyong aura noong lumipad ka sa butas. Simula ngayon, ikaw lang ang makakadaan sa entrance na ito. Pagkatapos noon, biglang natapos ang mensahe. Ako lang ang makakadaan dito sa entrance. Hindi maiwasan ni Alvin na lumingon sa butas. Ang kabilang panig ay tila nababalot ng isang kulay abo na ulap, ang kulay ay pinaghalo sa dingding ng butas. Hindi ito matutuklasan ng isa ng walang maingat na pagmamasid. Sa pamamagitan ng pagdaan sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, mabilis na natuklasan ni Alvin ang teorya sa likod ng inscription formation na ito. Ito ay parang isang spatial ring pagkatapos magtatag ng pagmamay-ari. Hindi nito makikilala ang isang bagong may-ari maliban kung ang orihinal na may-ari ay namatay. Gayunpaman, mayroong isang maliit na pagkakaiba sa inscription formation sa pasukan. Hindi nito papayagan ang ibang tao na dumaan kahit na pagkamatay ng itinatag na may-ari. Ibig sabihin, ang pasukan na ito ang tanging pasukan na maaari kong lisanin pagkatapos kong magtipon ng mga kayamanan mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Lahat ay may kanya-kanyang daanan kung saan sila makakalabas. Napagtanto ito ni Alvin ilang sandali pa. Sinimulan niyang suriin ang kanyang paligid. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang bakanteng kuweba na tila inukit ng kung sino. Bagamat ito ay isang kuweba sa ilalim ng lupa, mayroon itong sapat na liwanag na parang liwanag na araw. Sa tingin ko ito ay napapalibutan ng isang inscription formation na ginamit ang luminous pearl bilang material nito. Madaling naisip ni Alvin ito. Napakalaki ng kuweba, halos kasing laki ito ng karaniwang football field sa mundo, at may 4 na labasan na patungo sa 4 na magkakaibang direksyon. Matapos maghanap sa paligid ng ilang oras, walang mahanap si Alvin. Pumili lang siya ng exit at lumipad palabas. Hindi nagtagal, napagtanto ni Alvin na nakarating siya sa isa pang kuweba. Ang pinagkaiba lang ay ang isa ay parang bulwagan at ang isa naman ay parang isang silid. Ang nakaraang kuweba ay may 4 na labasan samantalang ang kuweba na ito ay may 1 dosenang iba't ibang labasan sa iba't ibang direksyon. Ang lugar na ito ay parang maze. Umiling si Alvin at mapait na ngumiti. Casual siyang pumili ng isa pang labasan at lumipad palabas. Hindi siya tumigil sa paglipad sa daan. Pagkalipas ng 1 oras, walang nakitang kayamanan si Alvin, wala man lang siyang nakitang anino o nakatagpo ng anumang panganib. Wala namang nakakasakit na inscription formation. Nagulat si Alvin. Nang iwaksi niya ang ideya, lumipad siya sa isang mas malaking kuweba. Ang kuweba na ito ay parang isang walang laman na bulwagan ng pagsasanay sa martial arts. Nakatayo sa loob nito, tumingin si Alvin sa paligid at nakaramdam ng maliit. Biglang tumangala si Alvin na parang may naramdaman siya. Sa tuktok ng kuweba, sa gitna mismo, isang napakagandang kahon ang nakamount sa dingding. Kalahati lang ng kahon ang makikita. Sa wakas isang bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Bagamat hindi siya sigurado sa kung ano ang nasa kahon, iyon pa rin ang unang yaman na natagpo niya mula nang pumasok siya sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ito ay isang magandang simula. Isang ipoy po ang lumitaw nang si Alvin ay bumangon ng walang pag-aalinlangan upang kunin ang napakagandang kahon na iyon. Gayunpaman, nang makarating siya sa himpapawid, bumagsak ang kanyang mukha na para bang may naramdaman siya. Yumuko siya at dali-daling umatras nang tumama ang kulay lila na kidlat sa lugar na dati niyang kinaroroonan. Shoo! Sa eksaktong pagkakataong iyon, isang kaki na kidlat ang bumagsak sa kinaroroonan ni Alvin, at nagbunga ito ng sipol ng hangin. Sa kalaunan, dumaong sa lupa ang kidlat ng kaki at nawala. Nag-iwan ito ng maliit at napakalalim na butas na tila tinusok ng matalim na palaso. Huminga ng malalim si Alvin habang pinagpawisan siya ng malamig. Buti na lang at nagkaroon siya ng quick reflex. Kung hindi, sa halip ay tumagos ito sa kanyang utak. Dumagundong. Dumagundong.
Dumagundong. Narinig ni Alvin ang malalakas na ingay, at may namumuong takot sa kanyang puso. Samantala, naramdaman niya ang pagyanig ng lupa. Ang kuweba ay yumanig na parang may lindol. Ay hindi. Inilabas ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas, agad niyang nalaman na ang matinding pagbabago-bago ng aura mula sa paligid ay mula sa inscription formation na ina-activate. Nagbago ang mukha ni Alvin pagkatapos nitong malaman. Ilang sandali pa, sunod-sunod na tumaas mula sa lupa ang malawak na enerhiya ng kaki. Dahan-dahan silang naganyong kaki shadow. Di nagtagal, mayroong higit sa 100 mga puppet na may kaki na apoy na kumikislap sa kanilang mga mata. Lahat sila ay agad na tumingin kay Alvin at ikinulong siya. Napakagasta. Napahilamos ng mukha si Alvin matapos makita ang mahigit 100 kaki puppet sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam niya na mayroong isang Earth Concept Fragment sa loob ng bawat puppet. Iyon ay isa sa kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Hindi na kailangang sabihin, ang iba pang pinagmumulan ng kuryente ay ang Origin Energy. Mayroong ilang mga Origin Stone sa inscription formation na nagbigay sa kanila ng Origin Energy. Nangangahulugan ito na maaari silang lumaban tulad ng isang ordinaryong martial artist na may parehong Earth Concept at Origin Energy. Iba ang mga puppet na ito sa mga Earth puppet sa Sword Monarch's Treasure. Hindi magagamit ng huli ang lakas mula sa kanilang Earth Concept Fragment samantalang ang una ay maaaring ganap na magamit ang lakas ng Earth Concept Fragment sa kanilang mga katawan. Si Alvin ay same time na pinagmamasdan ang daan-daang mga puppet na nakapaligid sa kanya. Alam niya na ang kanyang kinakaharap ay katumbas ng isang grupo ng mga martial artist ng Void Transformation. Gaya nga ng kasabihan, kapag ang labuyo at ang kabibe ay magkalaban, ang mangingisda ang kumikita. Nabigo si Alvin na mapansin ang isang anino na nakatago sa isang sulok ng yungib. 952. Boom! Ang mga kaki puppet ay sumugod patungo kay Alvin habang sila ay nakatapak sa lupa. Kasing bilis ng hangin ang takbo nila. Ang mapuputing-puting Origin Energy ay lumabas mula sa katawan ng mga puppet at sumanib sa Earth Concept na bumangon. Ang kombinasyon ay naging isang dumadagandong na kaki energy na pumulupot sa katawan ng mga puppet at lalong nagpabilis ng kanilang bilis. Wow! Kasabay nito, lumitaw ang 100 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon sa espasyo sa itaas ng isang kaki puppet bago lumitaw ang isa pang 200 sinaunang may sungay na mga dragon makalipas ang ilang sandali. Ikapitong antas na walang kabuluhang interpretasyon pinagmulan ng enerhiya. First level advanced Earth Concept. Gamaan ang pakiramdam ni Alvin nang makita niya ito. Nag-alala siya bago ipinakita ng mga puppet ang kanilang lakas. Siya ay nasa malalim na problema kung ang pangkat ng mga puppet ay naglalaman ng mga fragment ng konsepto ng daigdig sa itaas ng ikapitong antas. Nang ang kanilang kaki energies ay umalangaw-ngaw sa lupa sa lugar, ang mga puppet ay sumisingil kay Alvin. Sa sandaling iyon, konektado sila sa mga enerhiya. Wow! Sa itaas ng walang laman, 300 mga sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang dumula sa gilid habang ang isa pang 100 sinaunang may sungay na mga dragon ay lumitaw. Ito ay hindi inaasahan. Magagamit pa nga ng mga puppet ang Earth Realm sa tulong ng Earth Energy. Bukod sa walang kamalayan at hindi nagagawang gumamit ng mga spirit weapon, hindi sila gaanong naiiba sa isang human martial artist. Natigilan si Alvin. Napangiti siya ng mapait nang sumisid ang 400 mga sinaunang sungay na dragon sa kanya. Shoo! Bagamat mukhang clumsy ang puppet, ang bilis nito ay ganap na hindi napigilan habang tumatakbo ito patungo kay Alvin. Ang puppet ay mabilis na iniwas ang kamao sa ulo ni Alvin na parang isang kanya na bumaril mula sa isang kanyan. Ang kamao ng puppet ay pinagsama sa napakaraming enerhiya ng kaki. Dumagundong. Isang malakas na pagsabog ang tumunog para bang ang hangin ay nakompress ng sobrang higpit. Boom! 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 Isang lakas na maihahambing sa 400 sinaunang may sungay na mga dragon ang sinamahan ng tunog ng pagsabog ng hangin. Agad itong dumating bago si Alvin at malapit nang mahulog sa kanya. Hang!
Si Alvin na nag-iipon ng kanyang lakas mula pa noong una ay hindi nag-atubili. Ginamit niya ang lahat ng origin energy niya at lahat ng 4 na uri ng concepts habang gumanti siya ng suntok. Ito ay maihahambing sa lakas ng 800 sinaunang may sungay na mga dragon. Bang! Kasunod ng sagupaan sa pagitan ng kamao ni Alvin at ng kamao ng Popeye, isang napakalaking putok ang tumunog. Si Alvin ay nakatayo sa parehong lugar, hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada. Sa kabilang banda, pumutok ang kamao ng Popeye. Ang mga bitek ay kasunod na kumalat sa buong katawan nito. Di nagtagal, ang Popeye ay gumuho sa isang tumpok ng mga durog na bato na may 1 piraso ng kaki sa gitna nito. Ito ay lubhang kapansin-pansin. Mga fragment ng first level Earth concept. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at iniabot niya ang kanyang origin energy at ikinabot ito sa paligid ng fragment upang dalhin ito sa spatial ring. Bagamat ang first level Earth concept fragment ay medyo walang silbi sa kanya, isa pa rin itong concept fragment na ginawa itong medyo mahalaga. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Wow! Napakalakas! Nagbago ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng asul na binata, na nagtatago sa sulok ng kuweba, nang makita niyang pinasabog ni Alvin ang Popeye sa isang suntok lamang. Kung isasaalang-alang ang lahat ng lakas ng Popeye, mayroon itong lakas ng 400 sinaunang may sungay na dragon. Ngunit sumabog ito sa isang suntok lamang sa direktang labanan. Isa ba siyang disipulo ng North Nether Sect? Kailan nagkaroon ng ganoong tao ang North Nether Sect? Huminga ng malalim ang binata na nakasuot ng asul, may bakas ng pagkabalisa at takot sa pagitan ng kanyang mga kilay habang gumagawa siya ng mga haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ng binata na naka-purple. Mukhang hintayin ko na lang siyang mapaligiran ng mga natitirang puppet bago ko makolekta ang kahon na naglalaman ng kayamanan. Kung hindi, tiyak na mamamatay ako kapag natuklasan ako. Nagpa siya ang binata na nakasuot ng asul sa kanyang puso. Hindi alam ni Alvin ang lahat ng ito. Matapos patayin ang isa sa mga puppet, ang atensyon ni Alvin ay nahulog sa iba pang mga puppet. Kasabay nito, nag-react din ang iba pang mga puppet. Shoo! 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 Si Alvin ay nasa ilalim ng matinding stress habang ang grupo ng mga puppet ay sumusugod patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon na may bilis na kasing bilis ng puppet na sinuntok ni Alvin ilang sandali ang nakalipas. Sa mga puppet na ito, may mga puppet na mas malakas pa sa puppet na sinuntok ni Alvin. Hua! 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 Kasama ang grupo ng mga puppet na umabot sa mahigit 100, ilang 10,000 mga sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang tumungo patungo kay Alvin mula sa lahat ng direksyon ng matalas ang kanilang mga kuko at nakabakaka ang mga ngipin sa isang kahanga-hangang paraan. Isa-isang nagliyab ang apoy ng kaki sa mga mata ng mga puppet. Sila ay ganap na abala at nakatutok kay Alvin na parang nasa isang buhay o kamatayang labanan. Alam ni Alvin na ang ganap na pagsira sa kanila ay ang pinakamahusay at direktang paraan upang mahawakan ang mga puppet na ito na walang anumang kamalayan. Ito ang tanging paraan upang malutas ang kasalukuyang krisis. Si Alvin ay mabilis na humawak ng espada sa kanyang mga kamay. Ang espada ay nagpalabas ng isang alon ng mapanirang enerhiya. Ito ay ang quasi-royal grade spirit sword na dati niyang nakuha mula sa Sword Monarch's treasure. Bagamat ang pinakamalakas sa mga puppet na umaakay patungo sa kanya ay mayroon lamang 700 sinaunang may sungay na dragon kasama ang tulong mula sa Earth Energy, ang pangunahing problema ay hindi lang isa o dalawa sa kanila ang kinakaharap niya kundi daan-daan sa kanila sa halip. Bagaman hindi maaaring pagsamahin ang kapangyarihan ng mga Popeye, kung ang pag-atake ay nanag sa kanya, at sila ay nagtagumpay, hindi siya magkakaroon ng sapat na buhay upang mamatay. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay lagpasan ang pagkubkob at isa-isang sirain ang mga puppet. Ang makipaglaban sa kanila ng direkta ay parang naghahanap siya ng kamatayan. Boom! 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 Daan-daang mga puppet ang lumukso patungo kay Alvin habang sabay silang sumuntok, sabay-sabay nitong inipit ang hangin at nagpakawala ng tuloy-tuloy na tunog ng pagsabog ng hangin. Bukod dito, habang kumalat ang pagsabog ng hangin, ang daloy ng hangin ay nakompress at ang daloy ng mga airwave ay lumabas at nagpakawala ng unos na naging dahilan upang ang kuweba ay mapuno ng alikabok.
9 Dragons Radiant Flash. Sa harap ng mga pag-atake mula sa daan-daang mga puppet, isang handang-handa na si Alvin ay itinuro ang kanyang paningin habang siya ay lumipad palabas. Sa isang pagindayog ng kanyang quasi-royal grade spirit sword, isang malaking halaga ng kapangyarihan ang lumabas. 3 makatutuhanang banal na dragon ang lumabas na umaatungal. Nagkaroon ng kislap sa lahat ng kanilang mga mata bago sila nagpaputok ng 6 na kumikinang nakidlat na Samire sa 6 na puppet. Nahulog ang 6 sa mga puppet, at lumitaw ang isang puwang sa paligid. Ipoipo. Sinamantala ni Alvin ang pagkakataong ito upang basagin ang pagkubkob sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang movement technique. Gayunpaman, hinabol siya ng grupo ng mga puppet habang papaalis siya sa paligid. Kahit na ang mga puppet ay walang anumang kamalayan, tila sa kasalukuyan ay tinitingnan nila si Alvin bilang kanilang mortal na kaaway. Para bang hindi sila titigil sa kanilang mga aksyon hanggang sa mamatay si Alvin. Matapos kumawala si Alvin sa paligid, malamig siyang ngumuso habang nakaharap ang daan-daang papasok na mga puppet. Ang silhouette ni Alvin ay gumalaw na parang hangin at ilang sandali pa ay nakita siyang kumikislap patungo sa mga puppet sa di kalayuan sa gilid. 9 Dragons Radiant Flash. Sining sa pagguhit ng espada. Sa bawat pagindayog ng espada sa kamay ni Alvin, 3 Divine Dragon ang sumugod na may 6 na kumikislap na kislap. Salit-salit, ito ay kasing bilis ng kidlat habang sinisira ang isang papay. Hindi ko akalain na ganito siya kalakas. Hindi na ako makapaghintay. Kung patuloy akong maghihintay, tuluyan niyang sisirain ang mga natitirang puppet. Ang nakaasul na binata, na nagtatago sa sulok, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon. Nang makita ng binata na nakasuot ng bughaw na ang atensyon ni Alvin ay wala sa tuktok ng yungib sa gitna ng yungib, huminga siya ng malalim at lumipad palabas na kasing bilis ng kidlat patungo sa tuktok ng yungib. Si Alvin ay ganap na nakatutok sa pagdurog at pagsira sa grupo ng mga puppet na umaatake sa kanya. Kaya naman, hindi niya napansin na may lumilitaw o patungo sa gitna sa tuktok ng yungib upang kunin ang napakagandang kahon. Ang napakagandang kahon na iyon ay naglalaman ng isang kayamanan na iniwan ng Martial Emperor. Ang daan-daang puppet na kinakaharap ni Alvin sa kasalukuyan ay isang pagsubok para sa sino mang gustong makakuha ng kayamanan. May ibang gustong kunin ng palihim ang kayamanan ng si Alvin ay humarap sa pagsubok. Shoo! 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 Ang espada sa kamay ni Alvin ay parang kidlat o makamandag na ahas, nagawa niyang sirain ang isa o ilang mga puppet sa bawat paghampas ng kanyang espada. Wala sa mga puppet ang nakaligtas sa kanyang espada. Boom! 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 Sunod-sunod, ang mga puppet na walang kamalayan ay patuloy na sumugod kay Alvin nang walang takot kahit na ang kanilang mga kasama ay sinisira. Literal na sinusubukan nilang salakayin siya hanggang sa mamatay sila. Gayunpaman, lahat ng sumubok ay nawasak. Kasabay nito, ang silhouette ng binata na nakasuot ng asul ay mabilis na papalapit sa tuktok ng yungib sa gitna. Gamit ang kamay na kasing bilis ng kidlat, nakuha niya ang napakagandang kahon na nakapaloob sa tuktok ng yungib. Matingkad na ngumiti ang binata na nakasuot ng asul habang nakatingin sa napakagandang kahon na nasa kamay niya. Nakuha ko na. Pag nalaman niyang ang Katanji tanging kahon ay inangkin ng iba pagkatapos niyang sirain ang lahat ng mga puppet. Ang hula ko ay tiyak na magagalit siya. Ang nakaasul na binata ay nag-isip sa kanyang sarili habang sinulyapan si Alvin, nakakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Gayunpaman, halos malaglag ang kanyang mga mata nang makita ang nangyayari. Nakita niya ang mga puppet na naniningil sa binata na nakasuot ng lila na tumigil at ibinaling ang kanilang mga ulo sa kanyang direksyon nang kunin niya ang napakagandang kahon mula sa tuktok ng yungib. Ang mga apoy ng kaki ay umaangat sa kanilang mga mata, at tila ipinapahayag nila ang kanilang galit. Tumakbo. Nang matanto ng binata na nakasuot ng asul na ang grupo ng mga puppet ay malapit nang sumuko sa pag-atake sa batang nakasuot ng lila at sa halip ay sinumpa siya, nagbago ang kanyang mukha, at nagsimula siyang mabilis na umatras sa dulong bahagi ng yungib. Shoo! 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 Sa isang iglap lang ay kumilos na ang binata na nakasuot ng asul. Ang natitirang mga kaki puppet ay tumigil sa pakikipaglaban kay Alvin at sa halip ay sinundan siya. Anong nangyari?
Nakita ni Alvin na kakaiba ang mga kilos ng grupo ng mga puppet. Hindi niya namamalayan na ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng mga puppet. Ang kanyang mukha ay naging malamig sa isang sulyap. Iniisip mo bang kunin ang gamit ko? Sa susunod na sandali, ang silhwete ni Alvin ay naging isang lilang kidlat at sinundan nito ang grupo ng mga puppet. 953. Shoo! Mabilis na kumilos ang binata na nakasuot ng asul. Habang siya ay tumakas, ang 400 sinaunang may sungay na mga dragon ay bumulusok patungo sa kanya mula sa kalawakan sa itaas. Kasing bilis ng hangin. Isang first-level void transformation martial artist na nakaunawa sa first-level void transformation concept. May pumasok sa kabilang pasukan. Naging malamig ang tingin ni Alvin, at mabilis siyang gumalaw. Hindi nagtagal ay nalampasan niya ang isang kumpol ng mga kaki puppet at madaling nakarating sa likuran ng binata na nakasuot ng asul. Ipo-ipo. Muli siyang gumalaw, at sa wakas ay naabutan niya ang binata na nakaasul. Iniwagayway niya ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay, at sumipol ang espada habang kumikidlat. Ubo. Ang binata na nakasuot ng asul ay hindi na nagkaroon ng oras para mag-react ng malinaw na lumitaw ang isang marka ng espada sa kanyang leeg. Nang siya ay umubo, namulaklak ang marka ng espada at tumalsik ang dugo. Boom! 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 Kasunod ng tunog, nahulog sa lupa ang binata na nakasuot ng asul kasama ang kahon na naglalaman ng kayamanan. Ang kanyang katawan ay kinaladkad ng ilang dosenang metro ng inertia. Kasabay nito, bumukas ang napakagandang kahon na may nakasulat na pa. Tunog. Isang fragment na may malalim na kaki energy ang lumitaw sa harapan ni Alvin. Earth. Earth Profundity Fragment. Si Alvin, nakakahabol pa lang, ay hindi napigil ang ipikit ang kanyang mga mata. Mariin niyang iwinagayway ang kanyang kamay at ginamit ang origin energy para ilipat ang fragment sa kanyang mga kamay. Nako, hindi. Sa sandaling dama po ang fragment sa mga kamay ni Alvin, naramdaman ng kanyang spiritual force ang isang pamilyar na aura sa kahon. Ito ay ang aura ng isang inscription formation. Congratulations, young man. Itong 7th level Monarch Stage Earth Profundity Fragment ay sayo na. Ang boses ng Martial Emperor ay lumabas mula sa napakagandang kahon. Sa isang nakakatakot at matalim na kakayahan, ang boses ay nagawang kumalat sa malayo at malawak. Isang binagong polyphony formation. Sumimangot si Alvin. Ang isang normal na polyphony formation ay maaari lamang magpadala ng tunog sa loob ng radius na 100 metro. Gayunpaman, ang isang binagong polyphony formation ay may lubhang nakakatakot at matalim na kakayahan. Sa maikling panahon lamang, maaari itong magpadala ng tunog sa tainga ng lahat sa loob ng radius na 10,000 metro. Siguradong sinasadya niya ito. Sigurado si Alvin dito. Tungkol sa layunin, gusto lang ng Martial Emperor na gawing mas mahirap para sa mga tao na makuha ang mga kayamanan. Boom! 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 Biglang naabutan ng ilang dosenang natitirang kaki puppet at pinalibutan si Alvin. Sinuntok nila ng stone fist si Alvin. Hang! Inihagis ni Alvin ang quasi-royal grade spirit sword. Ginamit niya ang Radiant Flash ng 9 Dragons at Dragon Soaring the 9 Heavens, agad na pinatay ang kalahati ng mga puppet. Patayin. Ang lahat ng natitirang puppet ay namatay sa mga kamay ni Alvin. Baka sa mga mata niya ang matinding pagpatay na layunin. Nang bumagsak ang mga puppet sa lupa, itinaas ni Alvin ang kanyang kilay na parang may naramdaman siya. Hu! 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 3 figure ang sumulpot mula sa 3 magkakaibang direksyon at nakarating sa harap ni Alvin sa isang kisap lang ng mata. Napahinto silang lahat at nagpakilala. May 3 binata. Nagkatinginan sila bago nila inilipat ang kanilang mga tingin kay Alvin. 7th level Monarch Stage Earth Profundity Fragment. 3 pares ng mga mata na puno ng matinding kasakiman ay nakatuon kay Alvin. Hindi nila pinansin ang mga puppet sa paligid na ginawang bato, pati na ang bangkay ng binata na nakasuot ng asul na nakabaon sa gitna ng mga bato. Ang isang medyo mabatong mukha sa kanilang 3 ay kalmadong sumulyap kay Alvin at malamig na sinabi, ibigay mo ang profundity fragment sa iyong mga kamay.
o mamatay. Bagamat walang sinabi ang iba pang dalawang lalaki, ang kanilang mga mata ay nakalock pa rin sa fragment na kumikinang ng Kaki energy sa kamay ni Alvin. Alam nilang ito ang 7th level Earth Profundity Fragment. Nang tumunog ang boses ng Martial Emperor kanina, sila ang unang dumating. Lahat sila ay hindi sumama sa akin. Habang pinagmamasdan ni Alvin ang tatlong lalaking nakapaligid sa kanya, napagtanto niya kaagad na hindi sila sumama sa kanya mula sa entrance no. 2. Saang pasukan ka galing lahat? Prangka na tanong ni Alvin na may kinang sa kanyang mga mata. No. 1. Sabi ng binata na may pagkabatong mukha. Entrance no. 1. Nakita ni Alvin ang liwanag at patuloy na nagtanong, kayong lahat ay mula rin sa hilagang disyerto. Nang marinig ang sinabi ni Alvin, itinaas ng isang lalaki ang kanyang kilay at mayabang at walang pakundangan na nagtanong, galing ka sa hilagang disyerto. Gayunpaman, hindi naabala si Alvin sa kanyang tono. Nagawa niyang kumpirmahin ang kanilang pinagmulan sa kanilang sinabi. Lahat kayo gusto nitong profundity fragment. Mahinahong tanong ni Alvin habang tinitimbang niya ang fragment sa kanyang mga kamay. Oo naman. Ang lalaking nagtanong kay Alvin ay diretsyong umiyak. Pero tatlo kayo. Kanino ko dapat bigyan ng profundity fragment? Sumulyap si Alvin sa kanila at nagtatakang nagtanong. Kahit kanino yan, kailangan mo munang isuko. Paniguradong sabi ng binata na may pagkabatong mukha. Kung gayon kanino ko dapat ibigay ito? Tanong muli ni Alvin. Ibigay mo sa akin, sabi ng binata na nagtanong kay Alvin. Okay lang ako dyan, sabi ng binata na kanina pa tahimik. Nakangiti siyang sinabihan ang binata na may masungit na mukha, dapat sundin ng minorya ang karamihan. Don't think I don't know na kayong lahat ay mga alagad ng Azumo sect. Nalantad na ninyo ang inyong mga sarili sa paggamit ng Azumo movement technique noong nagmamadali kayo, sabi ng binata na may masungit na mukha. Napatingin sa kanya ang dalawang lalaki na kanina ay nag-echo sa isa't isa at tahimik na nagtanong, ibig sabihin ba ay taga North Nether sect ka? Tama ka, tumango siya nang hindi natatanggi. Wala ang mga taga North Nether sect nang pumasok kami, Azumo sect, kasama ang mga taga Anika sect. Hindi ko talaga akalain na lahat kayo ay makakarating sa tamang oras. Ngumisi ang alagad ng Azumo sect na kanina pa bastos. Sekta ng Azumo. Sekta ng Anaka. North Nether sect. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga sektang ito bago umalis sa 5-element sect. Marami siyang natutunan tungkol sa hilagang disyerto pagkatapos umalis sa 5-element sect noong sila ay naglalakbay patungo sa timog kanlurang pasukan ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Sa hilagang disyerto, ang silangan, timog at kanlurang distrito ay ayon sa pagkakabanggit ay pinangungunahan ng ilang ikatlong antas na puwersa. Gayunpaman, ang gitnang distrito at hilagang distrito ng hilagang disyerto ay pinangungunahan ng tatlong malalakas na puwersa ng pangalawang antas. Ang tatlo ay minana sa loob ng libu-libong taon. Ang gitnang distrito ng hilagang disyerto ay nasa ilalim ng Azumo sect. Ang hilagang distrito ng hilagang disyerto ay pinamumunuan ng North Nether sect, at ang Anaka sect ay kinokontrol ang hangganan ng gitnang at hilagang distrito. So mga disipulo sila mula sa Azumo sect at North Nether sect. Huminga ng malalim si Alvin. Naisip niya sa sarili, kaya pala malakas sila. Sila ang mga batang powerhouses mula sa second tier forces. Senior Brother Shu, stop talking to him. Dapat na lang natin siyang patayin at agawin ang profundity fragment sa batang iyon, mungkahi ng isa sa mga alagad ng Azumo sect. Sige. Nagliwanag ang mga mata ng alagad ng Azumo sect, na tinawag na Senior Brother Shu, nang marinig niya ito. Agad siyang lumipad palabas at inatake ang disipulo ng North Nether sect na may mabatong mukha. Ang isa pang disipulo ng Azumo sect ay sumunod na malapit. Shu. Silang dalawa, ang isa ay may espada at ang isa ay may sable, ay ganap na nagsagawa ng kanilang mga kakayahan mula pa noong una. Ang isa mula sa kaliwa at ang isa naman mula sa kanan, pareho nilang sinalakay ang nakatigil na alagad ng North Nether sect na tila natakot at nabigla. Hua! Hua!
Pareho silang nagpakita ng kanilang lakas at may 550 sinaunang sungay na mga dragon na silhouette sa espasyo sa itaas nila. Parehong first level void transformation martial artist. Ang kanilang origin energies, kung ganap na naibigay, ay katumbas ng lakas ng 200 sinaunang may sungay na dragon. Pareho silang gumamit ng Grade 2 Spirit Weapon na maaaring magpalakas ng halos 78% ng lakas ng kanilang origin energies, na umaabot sa mahigit 150 sinaunang may sungay na lakas ng mga dragon. Bukod dito, naintindihan nila ang First Level Void Transformation concept. Ito ay umabot sa 200 lakas ng sinaunang may sungay na mga dragon. Sa kabuuan, ito ay higit sa 550 sinaunang may sungay na mga dragon. Pag-isipan mo. Ang mangingisdang nakasuot ng asul na gustong kumita sa akin kanina ay posibleng mula sa Azumo Sect, North Nether Sect o Aneka Sect din. Tumabi si Alvin, pansamantala siyang hindi pinansin ng tatlo. Hindi niya maiwasang isipin ang naka-blue-clad na binata na pinatay niya kanina. Isa rin siyang first level void transformation martial artist na nakaintindi ng first level void transformation concept na hindi pumasok mula sa entrance no. 2. Hiyang. 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 Sa sandaling iyon, ang tunog ng sagupaan ng sandata at malakas na hangin mula sa labanan ay nagpilit kay Alvin na bigyang pansin. Makikita na ang disipulo ng North Nether Sect ay hindi nabantaan sa pag-atake ng dalawang alagad ng Azumo Sect. Madali niyang hinarang ang mga atake nila gamit ang isang pares ng kamay na bakal. Malinaw, ang disipulo ng North Nether Sect ay hindi nakikipaglaban gamit ang kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng Grade 2 Spirit Weapon Glove at madaling nakipaglaban sa Spirit Sword at Spirit Saber ng kanyang kalaban. Si Alvin ay nanatiling hindi nabigla sa eksena. Hoa! Sa espasyo sa itaas ng disipulo ng North Nether Sect, muling dumami ang mga silhouette ng sinaunang may sungay na dragon. Dumami ito hanggang sa mahigit 830 sa kanila ang sumusugod patungo sa dalawang alagad ng Azumo Sect nang matalas ang kanilang mga kuko at nakabuka ang mga pangil. Siya ay isang second-level void transformation martial artist na naiintindihan ang second-level void transformation concept. Siguro kung siya ang pinakamalakas sa mga batang powerhouse sa North Nether Sect, bulong ni Alvin sa sarili. Kung hindi siya, gaano kalakas ang no? Isa nila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.